kahit pa ang inclination mo is towards the People's Republic of China. Ang pagbibihis ng unggoy ng bagong Tagalog at mayroong native hat na meron tayo at pagpapakita na yung unggoy magaling kumanta ng karaoke. Magaling man tayo talagang kumanta. Oo, hindi man tayo tatawagin unggoy, maayos man sa ano gusto mo, zebra? Sabihin mo lang, kung ginawa nilang zebra yun, magagalit ka pa rin sigurado. Kasi galing sa China yun eh. Kung ginawa ng China na hindi unggoy yun, ginawa niyang buhaya. Dahil mga magnanakaw tayo rito sa Pilipinas. Oh, happy ka ba? Happy ka na ba nun? O, halimbawa, wag na lang, gawin niyang rabbit. Oh, may meron ka pa rin masasabi, whatever video ang gawin ng China, oh, magagalit ka pa rin. Kasi nga anti-China ka talaga. Bangag. Magandang araw, Banateros. Ito na naman. Nandito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa balat na YouTube post. Di at your service. Kamusta ang buhay-buhay? At pasasakitin na naman natin ang mga uluwatay, balon-balunan, puso, isip at kaluluwa ng lahat. Oo, lahat. Lahat ng mga bobo sa Pilipinas, mga tanga, walang utak, mga tululaway at mababahong mga laway. Sa Kongreso, mga gunggong, utak galunggong, mga papansin na mga artista, mga baog, ang mga matres at baog ang mga utak. Mga kupal, animal, bisit, pabigat, walang silbi, switik, salot, putok sa buhay, hindot, palamunin, sinto, baliw. Abnoy, batak sa bangag, adik, pusher, kawatan, kurakot, magdanakaw, sindikato, membro ng kuratong baliling sa gobyerno, mga mambubudol, mang-uumit, mandurukot, mandurugas, mga kampon ng maligno, impacto, masasamang espiritu, pinsan ni Satanas, Judas, Barabas, Hestas. Kamusta naman po? Lahat yan, lahat yung mga binanggit ko na yan, pag shortcut mo, isa lang apelyido niyan, Marcos. Kamusta naman? Buhay pa ba? Buhay pa ba kayo? Diyos ko po. Bago ang lahat, bago tayo magbakbakan, mag-follow po kayo sa ating Facebook page, ang Boss Dada TV at ang ating YouTube channels, Boss Dada TV at syempre yung Boss Space Dada 2.0. Mag-follow po kayo dyan. Nandiyan po yung ating mga malulupit na mga maiikling videos. Yung mga mahabang videos dito, yung mga maikli dyan. So, pinaalalahanan ko lang kayo, yung mga malalambot ang puso, yung mga pinanganak sa sabsaban, yung mga may-ari ng Jerusalem. At yung mga yung mga pinalaki sa simbahan. Hindi ito ang channel para sa inyo, ha? Kasi yung mga maririnig nyo rito ay mga malulupit, kakaiba. Yung mga ayaw nyo marinig, yung mga sinasabi ng mga pari ninyo na hindi nyo dapat narinig, maririnig nyo rito. Kaya lakasan ninyo ang inyong mga loob, ang inyong mga tuhod, ang inyong mga damdamin, dahil bawal po rito ang mahina. At syempre si Boss Dada, fake news peddler yan. Huwag niyong siniseryoso, huwag niyong dinidimanda, huwag niyong nirereklamo dahil lahat ng ating mga sasabihin dito ay walang katotohanan. Kwento lang yan, kwento lang. Kamusta naman? Kamusta naman kayo? Buhay pa? Kaya pa ang buhay? Happy weekend everyone. Syempre pag weekend, masaya yan. Bakit? Syempre walang trabaho yung ating mga manggagawa and at the same time, makakapag-spend sila ng time with their family. Makakapag-spend sila ng time with their loved ones. Wag na kayo masyado maglabas-labas, ha? Huwag na kayo masyado maglabas-labas, delikado ngayon. Hindi ngayon panahon ni Pangulong Duterte at wala sa labas si Pastor Apollo Kibuloy para ubusin yung mga komunista, terorista na mga kaibigan ni Angel Locsin. Oy, Angel Locsin, hindi ka pa nagme-message sa akin. Nag-message ako, nag-ano ko sa'yo, nagsabi ako sa'yo, alam ko naman nanood ka ng vlog ko, alam ko naman pikon na pikon ka at you're contemplating kung magsisampa ka ba ng kaso o hindi. Huwag ka na magsampa ng kaso para ka naman tanga. Pa-open letter ka eh. Tapos kapag ka pinansin yung open letter mo, mag-iiyak ka. Nagpakita pa siya ng proof na siya daw ay ayaw daw niya ng korupsyon. Gago, lahat naman ng tao ayaw ng korupsyon eh. Kahit naman sino ayaw ng korupsyon. Sino ba gusto ng korupsyon? Sino bang amin na gusto ng korupsyon, di ba? Siya, kino-call out daw niya yung corruption, very generic yung kanyang mga post, pinagmalaki pa ni tanga. Kung talaga matapang ka, kaya mo naman pangalanan si Robin Padilla eh. Kaya mong pangalanan si Pastor Apollo Kibuloy eh. Bakit hindi mo kayang ilagay sa mga post mong papampam? Sa mga post mo na walang kwenta.
O palagay mo yung pangalan ni Bongbong Marcos, ganyan. Lagay mo yung pangalan ni Romualdez, lagay mo yung pangalan ni Zaldico. Bakit generic yung call out pagdating sa corruption na maraming buhay ng mga Pilipino ang apektado kasi ang sabi mo, mahal mo ang bayang Pilipinas, ikaw ang tagapagligtas. O 27 million ang followers mo. O 27 million ang followers mo, ha? Pwede ka na tumakbo senador. Yun lang, kung iboboto ka ng mga followers mo. Hindi ba? Ba't nako-call out mo si Pastor? Nako-call out mo si Robin, hindi mo ma-call out si Bongbong. Hindi ka makapag-open letter kay Romualdez. Hindi ka makapag-open letter sa mga congressman. Hindi ka makapag-open letter kung kani-kanino. Ayaw mo na nare-red tag ka. Tsahin, di ka pala pamangkin. Tsahin ka ni Colmenares. Si Colmenares, known leftist naman yan. Kino-call out mo ba si Colmenares? Sinasabi mo ba sa kanya, oy Colmenares, pamangkin pa naman kita, mas matanda ka sa akin pero pamangkin kita. Itigil nyo na mag-recruit ng mga komunista. Ganyan. Tigilan nyo na yung mga estudyante na nire-recruit ng mga kaibigan at mga kasamahan mo sa makabayan para umakyat sa bundok at magrebelde sa bayan. Kinall out mo ba yung tsuhin mong ulol? At saka nung nired tag ka, kamo, pinagtanggol ka ng tsuhin mo? Sinabi ba ng tsuhin mo na hindi siyang, hindi siya komunista? Hindi siya rebelde. Ginanong ka ba ng tsuhin mo? Hindi. Kinall out mo ba yan? Ito na lang. Hindi ba parang nagpapasaklolo ka kay Robin Padilla, ito, may mga death threats si Robin Padilla. Araw-araw tinatawag na bobo at tanga si Robin Padilla. Pinagtanggol mo ba siya? Diyan ba, ni isa man ba sa mga post mong hindot ka? Nasabihan mo na wag niyo pong tawagin. Nabobo ang kuya ko. Magkasama po kami niyan. Matalino po yan. Makabayan po yan. Gumanon ka ba? Hindi naman. Nagreklamo ba si Robin sa'yo? Okay ng ina mo? Nagreklamo si Robin sa'yo. Nagsabi mo siya, Angel, nasan ka? Buti pa yung ibang tao nung si Darna ka natutulungan mo samantalang ako'y pagtatanggol mo lang ako, hindi mo nagawa. Taga AirAsia. Sinabi, sino ba dyan ang babaril kay Robin Padilla? Meron ba dyan babaril? Gustong bumaril kay Robin? May mga gano'n. Nagalit pa si Robin. Di ba? Hindi naman. Nag-reply lang si Robin. Sabi ni Robin, ako, mahal ko bayang Pilipinas. Wag naman sana na ako mauna kaysa sa mga magnanakaw sa bayan. Kasi ako, pagtatanggol ko at ibibigay ko ang buhay ko sa bayang Pilipinas. Ang masama kung may maniwala dyan sa post mo at ipapatay ako, nauna pa ako namatay kaysa kay Bongbong at saka kay Romualdez na mga kawatan. Kawawa naman ang bayang Pilipinas. Di ba? Hirap yun. Did you come to Robin Padilla's aid? Did you come to his defense? Hindi naman. Nagreklamo si Robin sa'yo? Hindi naman. Anong iniiyak mo? Ngayon, isa pa tong Ann Curtis na to, putang ina nito. Daming mga alam nito mga artista na to, pukin ang ina ninyo. Kala ninyo, napaka-moral ninyo. Panay naman ang premarital sex nyo. Akala nyo, maka-call out kayo ng mga spiritual leader. Akala nyo man, tataang babait ninyo. Yung mga pukengking ninyo, baka kaya na dyan kasya ng bola ng bowling ball dyan. Baka kapag ka pinagdugtong-dugtong yung mga burat na mga pumasok dyan, baka abot dito hanggang buwan. Baka asta kayo kala ninyo ang lilinis ninyo. Buti sana kung nandoon kayo sa industriya na maka-Diyos. Wala naman kayo sa industriya na maka-Diyos Itatawag-tawagin nyo, i-call out ninyo yung mga spiritual leaders na tumutulong para magsagip ng kaluluwa ng mga naliligaw na landas. Kaya nga hinahamon ko kayong dalawa. Ann Curtis, isama mo na buong angkan mo kung sinong gusto mo isama. Angel Locsin, pati yung mga pinsan kaibigan mo at mga kaibigan mo na mga komunista. Sabi nila, red tagging. Hindi naman masama maging komunista Kung rebelde, NPA, isama mo na. Punta tayo lahat ng kulungan. Si Pastor Apollo Kibuloy dahil sa pagmamahal sa bayang Pilipinas, nasa kulungan ngayon, naghihirap. Pero willing siyang harapin kayo para yung mga katanungan nyo patungkol sa kanilang paniniwalang espiritual, sa kanilang simbahan, kaya niyang sagutin yan. Nasagot nga niya yan sa 8 milyon na mga miyembro niya Sa inyo pa kaya? Alam nga naman, matakot siya sa inyo. So, iniimbitahan ko kayong lahat. Gusto nyo isang boost tayo. Lahat isama ninyo. Pati yung mga religious leaders na mga pinaniniwalaan nyo, mga pastor ninyo, mga pare ninyo, li kayo. Sama-sama tayo, kontakin nyo ko, punta tayo sa kulungan. Nakatayo nga lang tayo ron kasi masikip tsaka mabaho. Pero ano tayo doon, i-fellowship tayo ni Pastor doon. Kahit naman nasan kang lupalop ng mundo basta nagpakalat ka ng salita ng Panginoon, kahit nasa ilalim ka ng tubig, pwede yan. So sama-sama tayo, li kayo para hindi kayo masyadong bitter. Sabi nga nila, tell me who your friends are or show me your friends and I will tell who you are.
or I can tell who you are. Ganun yun. O kung sino kaibigan mo, yun din ang refleksyon ng kung sino ka. Kung kaibigan mo lahat addict, sigurado ako addict ka rin. O kung kaibigan mo lahat mga lumalaban sa gobyerno, sigurado ganun ka rin. Ina ninyo. O, okay na magkaroon ka ng isang kaibigan, pero kung friends, madami, tas pare-parehas, putang ina niyan. O, alam nga naman isang buong basketball team yung kaibigan mo, tas di ka marunong mag-basketball. O, kala ninyo natatakot kami sa inyo Kala naman ninyo atrasan kayo. Hindi kayo atrasan. Tinan mo, sino nagtatanggol kay Robin? Humingi ba siya sa amin ng tulong para ipagtanggol siya? Hindi. Kusa lang namin ginagawa ito. May bayad ba kami? Wala. Kusa lang namin ginagawa ito. Bakit? O, kasi nga alam namin yung tama at saka yung mali, tsaka hindi namin sisihin si Robin kapag merong mga malulungkot na mga yugto ng buhay namin. Dahil we are responsible sa buhay natin. Nobody is responsible to defend us but ourselves. Siguro, in terms of being a citizen, kung may responsibilidad to keep our welfare safe and our personal being safe, kasagot ng gobyerno yan. Pero kung yung sarili mo, yung emosyon mo, ididepende mo sa ibang tao. Kung merong nang babas sa'yo, magsusumbong ka sa ibang tao. Pinasok mo yan Pinasok mo yung trabaho ng pagiging artista. Tas pag sinabi na tumataba ka, magagalit ka. Syempre, pag artista ka, kailangan sexy ka. Pumasok ka sa politika, nakipagkaibigan ka sa mga komunista. Nakipagkaibigan ka sa mga medyo left-leaning. Tapos kapag in-associate ka sa kanila, ayaw mo. Kaibigan mo sila, tas ayaw mo i-associate ka sa kanila. Tanga ka ba? Eto naman, ito pa isa. Diyos ko po, may namatay na isang tawag dito, Marcos loyalist na vlogger. Sige, pag-usapan nga natin 'yan. Kasi nakita ko sa social media, nakita ko sa social media na may namatay. Sabi ko, sino namatay? Nung nakita ko kung sino yung namatay, sabi ko, yan pala. Okay, sige, ganito. Bibigyan ko kayo ng isang background kay Percy Lapid. Si Percy Lapid, hard-hitting 'yan. Si Percy Lapid, grabe, matalino man yan, magaling man yan. Talagang, pag pag bumanat yan, yung kanyang mga topic, yung kanyang mga discussions, maayos yan. Sumalangit nawa ang kaluluwa niya. Ewan ko sa langit mapupunta yun. Pero ang dami rin taong siniraan mo. Bago mamatay yung mantakin mo, broadcaster na yun. Mula bata pa siya. Hindi naman mula sanggol, ha. Mula nung siya ay pumasok ng mula nung siya ay palagay ko mga nasa mga 20 anyos, 25 anyos, nasa industriya na siya ng pagbo-broadcast. So naging hard-hitting siya at kilala talaga siya na bumabanat sa mga politiko, pero hindi lang politiko binabanatan niya. At saka yung manner ng pagbanat niya sa politiko, sagad, pati anak kasama. Pati anak damay. Kaya mga tatandaan ko, binanatan din yan si Rodrigo Duterte, matindi yan bumanat kay Bongbong Marcos. Matindi yan bumanat kay Boying Rimulya. Siya nga ang nagtumawag kay Boying Rimulya na Cinderella man at saka Bonjing . At kinall out niya yan. Nasabi niya, ikaw, sasampal-sampalin ka ng tatay mo kung buhay yun, matino yun, ikaw hindi. Siya din ang nag-expose kay Boying Rimulya patungkol sa pogo activities ng pamilya nila. Siya din. Actually, 4 days before mamatay si 4 days before mamatay si Percy Lapid, ang binabanatan niya noon si Boying Rimulya. Tapos si Boying Rimulya nag-imbestiga. Tapos huminto na lang yung kanyang investigasyon nung lumitaw yung pangalan ni Bantag. Kaya ngayon wanted si Bantag. Siya maligtas. Si Boying 'yon, ha. Lahat binanatan noon, si Bantag binanatan noon. Okay, siya daw si Bantag, mayaman daw, ganyan, may mga kabayo, ganun. Basta matindi yung bumanat. Ito pa matindi. Bumanat yun kay Isko Moreno. Hindi naman siya inaano ni Isko. Pero bumanat siya kay Isko. Matindi kasi hardcore na dilawan kasi yan si Percy Lapid. Nung binanatan niya si Isko, pati ba naman yung anak dinamay? May anak kasi si Isko na chubby malaki-laki piece. Lahat yun, pati yung binanatan niya. So, sobrang below the belt. Alam nyo, kinausap ko nung namatay yun, kasi nga alam ko na binabanatan niya si Isko. So, nagkaroon kami ng meeting ni Isko. Sabi namin, Isko, nag-meet kami. Kasi ganun si Isko, bigla siya nagpapatawag. Tara, punta naman kayo dito sa akin. Dalawin nyo naman ako. Pupunta kami. Papakain nga lang sabi ng Skyflex tsaka kape. Kape na nakalagay sa styro. Di man kami bilan ng Starbucks. Ito naman si Isko kasi.
Oh, pero gano'n sa amin wala yung pagkaibigan eh. Oh, pero ibibisto ka namin kuripot ka talaga. Wala kaming nakuha diyan kay Isko kahit sang kusing. Oh, gusto ko lang malaman ninyo kaibigan namin yan. At tinatrato niya kaming kaibigan kasi kapag binayaran ka na hindi na kayo magkaibigan, magka-transaction na kayo. Gano'n kasi kami mga banateros na kapag tinawag ka namin kaibigan, may pera o wala, magkaibigan tayo. Mas maganda nga yung walang pera. Yung kwentuhan lang. So pupunta kami doon, kwentuhan, ganyan. Skyflakes. Skyflakes talaga literal. Hindi man lang croissant ng French baker. Wala talaga as in Skyflakes. Maswerte kapag may mani. Pogi-pogi pa naman. Tapos yung styro cup na kape. Ganon. Hindi man lang Starbucks, Coffee Bean o kung ano man. Pasensya na Yormi kaibigan ka namin pero yun naman talaga pinapakain mo sa amin eh. Nakaranas na ba ako kay Isko na pakain ako ng masarap? Hindi pa. Hindi pa talaga eh. Hindi pa. Kasi madalas naman sa politika naman kami nagka-connect dahil kinampanya namin yan nung nakaraang eleksyon nung 2022. At sumasama-sama lang naman ako. Kasi siya, yun yung politika ko, yun yung gusto ko eh. So kahit ayos sa gusto niya, pagka kung saan siya merong mga rally, nandun ako. Nagsisimula pa lang ako nung mag-vlog eh. So ayos sa gusto niya. Pero in-acknowledge naman niya. Sabi niya, Boss Dada, I appreciate what you're doing. So hindi ko naman yun ginawa para magpapansin sa kanya. Ginawa ko lang yun kasi gusto ko siyang tulungan kahit hindi naman siya humingi ng tulong sa akin, hindi naman kami magkakilala. Pero nagkakilala na lang kami nung nakita niya yung dedication ko sa pagko-content tungkol sa kanya. So binayaran ba ako ni Isko kahit sang kusing wala. Kaya niya ako na mababayad ng pamasahe ko. May trabaho pa ako noon eh. Kaya pumupunta ako tuwing niya. Meron siyang mga rally tuwing weekend lang kasi Monday to Friday meron akong trabaho niya. Okay? So, ayun na nga. So, natanong ko siya tungkol kay Percy Lapid. Kasi nga, matindi talaga yung mga banat sa kanya ni Percy Lapid. Sabi ko, Yorme, si Percy Lapid namatay, no? Sa tingin mo, sinong pumatay doon? Tinanong ko siya. Alam mo, sagot niya sa akin, alam mo, Boss Dada, nung ina-atake niya ako, kasi tinanong ko siya, buti Yorme nung binabanatan kanya, sobrang below the belt. Kasi nagpunta si Isko sa Paris, tapos, finake news niya si Isko eh. Nakipag-away daw si Isko doon. So, tinanong ko si Isko, Yorme, anong issue ba talaga dun sa Paris? Sabi niya, pinagtitripan yung anak ko. Siyempre, tatay ako, papalag ako, anak ko yun eh. Binabangga-bangga yung anak ko. Yung pala, modus pala yun nung mga egoy sa Paris. Tapos pagka pumalag ka, papalibutan ka, tas dudukutan ka. Napansin ko eh. Tas may mga Pilipino na lumapit sa amin, tumulong din sa amin. Pero pumalag talaga ako, batang tondo ako eh. Kahit nasan ako, dala-dala ko yung pagiging batang tondo ko. Tsaka anak ko yan eh. Sabi ko, kasi sabi niya, ganito, ganyan eh. Nagyabang ka daw eh, na mayor ka. Sabi niya, hindi naman ako kilala doon, hindi naman ako mayor doon. But anyways, to cut the story short, bakit hindi ka nagdemanda kay Percy Lapid? Sobrang tindi ng mga banat niya sa'yo. Parang borderline illegal na. Alam mo, sabi niya, alam mo, yung mga ganyang tao, Boss Dada, naniniwala ako eh, na yung mga ganyang tao, eventually, meron kang ma-encounter or meron kang mababanatan. Kasi kung ako, pinipake news mo ako, meron kang mababanatan na mga tao na willing gumawa ng masama para lang alagaan yung kanilang reputasyon or para lang maipagtanggol nila yung kanilang mga sarili from your attack. It just so happened na hindi ako yun. Kasi hindi ako balat sibuyas. Sanay ako. Kayo nga, binabanatan nyo ako dati. Grabe nga kung gulpihin nyo ako dati. Noong nagkaroon kami ng conflict ni Pangulong Duterte, grabe nga kung awayin nyo ako dati. Pero, sabi niya, ano ako? Sports ako. Alam ko naman na politika lang yan. So, sabi ko, eventually, may makakatapat din ito. Meron akong isang narinig, sabi niya. Meron akong isang narinig na binanggit niya ang pangalan na konektado sa Pogo. At alam ko na itong tao na ito, uubusin ang lahi mo. Makakahanap ka ng katapat mo. Sa dami ng mga binabalahura mo, makakahanap ka ng katapat mo. Kasi ang binabalahura niya kung sino-sino. Tayo, sino ba mga binabalahura natin? Yung talagang mga balahura. Kasi siya, pati pribadong tao, binabalahura niya na eh. Tayo, ang binabalahura natin, yung mga magnanakaw lang sa Pilipinas, ilan-ilan lang yan. Mga congressman, mga nasa Malacanang, si Martin Romualdez, yan lang ang mga binabanat-banatan natin tsaka mga dilawang ulol. If in the case or in the event na something will happen to us, konti lang yung konti lang yung iimbestigahan mo. Sila lang ang gagawa ng masama. Pero hindi kami bumabanat ng mga local level, Pogo level, mga Chinese mafia level. Hindi kami babanat ng ganun. Kasi, let us, pinababayaan na namin yung sa otoridad. Etong mga malalaking tao, lalong-lalo na yung mga nationals, itong mga congressman na gumagawa, nagbabalangkas ng mga batas natin, mga senador,
Itong mga pinapasweldo natin ng mga taga-DPWH at kung saan-saan pang mga departamento, yan ang binabantayan natin at corruption at mga maling ginagawa ng mga yan. Kasi pag inatake natin yan, ginagawa natin to para sa bayan. O ngayon, bumalik tayo, namatay. Yun ang sabi niya. Yan, nakahanap siya ng katapat. Alam ko talaga na eventually, makakahanap ka ng katapat dahil sa ginagawa mo. Kasi yung ginagawa nga niyang pambababoy, hindi na normal. Pati mga nanay, tatay, anak, apo kasama. Oo, hindi ba? So, below the belt na masyado. So ngayon, may namatay na isang vlogger. Grabe ka below the belt bumanat ito. Oo, grabe. So, ito papakita ko lang sa inyo. Pakita lang ko sa inyo ng mga videos. So, ito, una, pasok. Turo po kay Robin. Robin, huwag ka naman ganun. Marunong na yan ang acting sa digong ba? Ang pangit ba naman ang turo mo? Kulaps lang. Wala bang mas malala dyan? To the point na itong si digong nag-aagaw buhay. Di ba? Ganyan mag-content yan, yung binaril na babae. Merong isang binaril na babae, ito yun. Binaril sa ulo. Pinagtatawanan ba natin? Medyo. Bakit mo hindi pagtatawanan? Kasi ganito. Ganito, putulin ko lang tong video na to ha. Nung nakita ko yun, nalungkot ako Nalungkot din ako, sabi ko, kasi siyempre kasama natin sa industriya. Although, ang ginagawa nito, hindi na vlogging. Ginagawa nito, trolling na hindi naman siya nagko-content nang matino. Lahat naman ng content niya, fake news lahat naman, puro pambababoy lang, minumura. Kasi minumura lang niya paulit-ulit si Inday, si Baste, si Pulong, si Pangulong Duterte. Wala na siyang ibang minumura. Yun lang. Tsaka sila Robin. Basta anyone connected to the Dutertes, mumura-murahin. As in, mumurahin lang ng walang dahilan. As in, walang dahilan, walang topic. Basta mumurahin lang nila. Putangin na mo, Inday Sara. Putangin na mo, Pangulong Duterte. Putangin, tatay nyo karton. Ganun lang sila. As in, ganun lang sila. So, syempre nalungkot tayo noong pinadala si Pangulong Duterte sa ibang bansa at ikinulong. Nalungkot tayo. Pinagtatawanan nila yung lungkot natin. Pinagtatawanan nila yung lungkot natin. Nagalit ba tayo sa kanila? Tangina ninyo. Mga wala kayong puso. Hindi ba? Hindi tayo nagalit. Bagkos, pinakita natin sa kanila, mga ulul. Matapang tayo na hinarap natin yung pangkukupal nila. Ngayon, bumaliktad ang gulong ng buhay. Nakita ko na binaril. Di ako una naniwala kasi sabi ko mga fake news peddler to the boy who cried wolf. Alam ko mga fake news peddler to, mga buwaka ng ina nito. So, sabi ko hindi totoo yan. Hindi ako maniniwala sa mga nakikita ko diyan, di lumalabas sa media. Lumabas sa media na binaril pala talaga sa mukha ito. Binaril sa mukha, binaril sa ulo, pati yung kanyang juwa. Ngayon, maawa sana ako. Putang ina, nakita ko yung mga post ng mga kasamahan niyang fake news peddler. Tangina, sinisisi kay Inday. Ba't pag-aaksaya ng panahon ni Inday yan? Papatay lang ng tao si Inday. Bakit yan pa? Hindi na lang yung kaaway niya si Bongbong tsaka si Martin Romualdez. Yun yung pinagbantaan niya, sabi nila. Bakit hindi yun na namatay? Bakit ito pa? Tangina, sino ba ito? Napaka Nobel ba na tao nito? Ito ba pag pinatay mo to, mawawala ang paghihirap ng Pilipinas? Tangina, mababawasan lang yung mga sumisinghot ng matitinong hangin natin dahil masasamang hangin lang naman inilalabas ng mga putang ina nito hindi ba? Ngayon, nung nakita ko na ginagago na naman nila, pati ba naman pagkamatay nitong tao na to, maaawa ka na sana Kaya lang, isinisisi na naman sa mga Duterte. Na kesyo, may listahan daw sila ng mga papatayin. Puta, may listahan pala kayo ng mga papatayin Bakit hindi nyo pinablatter para hindi sana namatay ito? So gumagawa na naman yung mga vlogger nila ng sitwasyon, gumagawa na naman sila ng mga pag-uusapan para maisisi kay kay Inday Sara. Ngayon, pwede na naman ito na magamit sa impeachment na, kita mo? Yung bumabanat sa kanya, namatay na. Putang ina, buti sana kung lahat kayo namatay. Hindi. Isa lang naman, dadalawa lang naman. One life is too many, sabi nga nila. But then again, yung klase ng buhay na namatay, putsang inan yan, ganito ang ginagawa sa kanya nung siya'y buhay pa ganito yung ginagawa niya. Mambalahura sa mga Duterte. Sinasabi niya, gusto daw niya mag-agaw buhay si Duterte. Anong nangyari sa'yo ngayon? Wala nang buhay. Nga. Nga. Tuloy pa natin sinasabi niya rito. Dapat ganun yung nag-aagaw buhay. Diba? Huwag naman yung acting na nahimatay lang. Dapat yung nag-aagaw buhay. Diba? Pangit pa ugali. Maawa ka dyan. Maawa ka sa ganyan tao. Hindi ba? Tanongin yung sarili nyo. Baka sabihin nyo, ito naman grabe naman to si Boss Dada, patay na, kinontent pa. Putang ina, sabi ko nga sa inyo, sa impyerno din naman mapupunta yan pagdating sa impyerno. Putang ina, susunog-sunugin araw-araw yan, maya.
Oo, susunog-sunugin niya yung mukha niyan, papasok-pasuin ng bagayan. Gano'n ang mangyayari dyan. So, dapat ba natin pinag-uusap? Oo, para magsilbing aral sa mga putang ng mga kasamahan nito na ganitong mga ugali. Na hindi na kayo nagko-content. Okay man lang na ipagtanggol nila si Bongbong. Okay man lang yun Si Bongbong ang pinakamagaling sa buong mundo. Napagawa ni Bongbong Marcos ito. Sa sobrang galing niya, pwede na siya magtayo ng sarili niyang planeta. May sarili siyang mundo. Sa sobrang galing niya, may sarili siyang mundo. Di ba? Okay man lang yun. Maglabanan tayo ng ganyan. Si Pangulong Duterte, nung siya'y mayor, siya'y ganito, ganyan. Yung si Inday Sara, ganito, ganyan. Pero yung putyang ina, gusto mo mamatay yung tao dahil sa walang kadahilanan. Basta gusto mo lang mamatay siya. Putya, tama ba yun? Tapos ngayon, kapag namatay ka, binalik-balikan nito. Kasi sabi ko kasi marami mga tao pag namatay, narinig ko lagi yan. Bumabait lang ang tao pag namatay. Paano? Pag alam mo, mabait yan. Mabait yan eh. Lahat ng namatay, ganun yung marinig mong mga kwento ng mga nasa lama. Yung bait pa naman yan, sayang. Pero wag ka. Putya ina, nung buhay pa yan, putya, hindi siya nababaitan doon. Nung namatay na lang, yung awa niya, naging mabait na yung tao. Pero ito, hindi. Walang bait ito. Parang nasiraan ng bait itong babae na to, diretso. Masyadong intense. Gagawa lang rin naman kayo ng exaggerated na balita. Dapat yung ginalingan nyo na. Hindi kami nasasatisfied ba? Hindi raw sila nasasatisfied. Gusto nila agaw buhay si Pangulo. Tapos sasabihin nila, pinagtatawanan ng mga DDS, pinagtatawanan din. Tuwan-tuwa kami ngayon. Antakin mo na wala ng isang tarantado sa social media. Nawala ng isang balasuba sa social media. Di ka ba naman matutuwa niyan? Ang toxic na ng social media, putang ina, ganito pang mukha mo. Okay man sana. Kung kamukha siya ni Ivana Alawi, tas gumaganyan siya, okay lang. Pero kung ganyan na mukha mo, putang ina, sama pa ng ugali mo. Sa impyerno ka talaga mapupunta, walang ganitong mukha sa langit, bawal to eh. Kahit mabait siguro ito, pag pumunta to sa langit, sasabihin ni San Pedro, pangit ka, bawal ka rito. Pangit ka. Kasi alam mo, ang tao pumapangit. Alam mo kung bakit? Sobrang sama ng niyan. Sobrang sama ng espiritu niya, ng kalooban niya. Kaya yung nagmamanifest sa mukha niya, sabi ko nga sa inyo, at this point in time, pagkapangit ka pa rin, with all the science, hindi na kayang pagandahin ng science mukha mo, puta, budhi mo na yan. Espiritu, kaluluwa mo na yan. Kapag pangit ka pa rin, sa dami ng beauty products, andyan na yung Chinchansu, andyan na yung Eskinol, Maxipil, andyan na yung Everbilena. Putsang ina, namatay na yung may-ari ng Everbilena, kakagawa ng pampaganda para sa'yo. Pangit ka pa rin. Putya, maniwala ka. Ano mo na yan? Budhi mo na yan. Kaluluwa mo na yung pangit, kaya nagmamanifest sa mukha mo. Ito, itsura pa lang nito. Putyang ina niyan. Nagpatangos nga ng ilong to. Kala ko nagpatangos ng ilong to para para gumanda siya. Yung pala, nagpatangos ng ilong para maraming bulak malagay eh. Masarap tong pakiramdam na to, sabi ko sa inyo, kasi grabe, ilang taon na ginaganito nila si Pangulo at saka sagad. Sabi ko nga sa inyo, si Bongbong, namumura ko yan dahil sa katangahan niya. Si Bongbong, namumura ko dahil sa pagnanakaw niya. Pero, putsang ina, ako, nagdadasal din ako na, putsang ina, last na tulog niya na ngayong gabi. Hindi na siya magising. Pero, putsa, ano naman yun, out of anger. Dahil nga sa mga pagbibilital niya sa problema ng mga Pilipino. Pero ito, iba eh. Di mo alam kung saan nanggagaling yung galit eh. Hindi mo alam kung saan nanggagaling yung galit. Diretso. Huwag naman ganyan, Robin. Artista ka, pero hindi ka marunong magturo ba? Sino ba yung nag-insist dyan? Diba? Over naman! A few moments later. Ayun. Aray, a few moments later, putang ina niyan, siya ang nawalan ng buhay. Gusto niya mag-agaw buhay si Pangulong Duterte, siya ngayon ang isinugod sa morgue. Tang ina niyo, buhay pa kayo? Baka naman gawin niyo pa ako suspect dyan, ha? Ano gawing suspect dyan? Unang-una sa lahat, pakialam ko naman dyan. Sabi ko nga sa inyo, kaya nga magpakabait na kayo. Kayong mga vlogger na mga bayaran ng administrasyon na hindi na kayo nakakatulong sa administrasyon ninyo. Putsang ina ninyo, naninira na lang kayo ng kapwa ninyo. Tigil nyo na yan. Ito pa isa. Tatay mong karton. Oy. Tatay mong karton. Tatay mong karton. Lalagay sa garapon na nagarapon. Tatay mo karton daw. Ilalagay daw sa garapon. Di ba? Sumayaw ba kami ng ganyan para sabihin na si Bongbong tanga?
Mamatay ka na. Wala naman kaming ganyang pagka nag-i-speech siya, pinapahiya niya ang mga Pilipino, doon lang. Nagre-react lang tayo sa mga balita. Pero yung gagawa ka, yung gigising ka ng umaga, iisip ka ng konsepto para asarin yung mga followers ni Duterte, at saka asarin ng mga Duterte, balahurain ng mga Duterte. O ngayon, natatawa yung mga Duterte supporter sa'yo na namatay ka. O, hindi ba yan ang gusto mo asarin sila? O, yun. Yun yung matagal mo nang pang-aasar sa kanila, yun yung pagtatawa nila sa'yo ngayon. O, sino ngayon ang nasa karton? O, tatay mo karton. Bakit ba lumabas yung tatay mo karton? Kasi si Pangulong Duterte, standy siya sa dahig. Yung karton, di ba? Na nakaprint yung kanyang mukha. O, tapos papapicture yung mga tao. Sabi ko kasi mabuti pa kay PRRD Standing na lang may nagpapapicture pa kay Bongbong, putang ina. Buhay na tao yan pero walang lumalapit sa kanya so ilalagay daw sa garapon. Ibig sabihin i-cremate. Kasi yan ang sabi ni Inday Sara If he dies, gusto daw niya i-cremate siya. So ilalagay daw sa garapon. So she's celebrating it. She made a dance move about it. Made a video and made money dahil sa video na yan. Ang problema, siya nakalagay ngayon sa kahon. Yung kahon ni hindi mabuksan kasi butas yung mukha niya. Yan. Karma. Ang tawag dyan, ang gaba, dili magsaba, ang tawag dyan, karma. Karma is a bitch. Ito pa isa. Ito matindi. Eto na nga bang sinasabi ko mga minamahal? Wala na. Eto na mukhang pasuko na si Digong. Umaatras na sa laban ng kanyang sinemonya. Mo talaga sa Duterte. Ano naman itong kumakalat na balita? Lahat na lang kinarir mo. Sang ina ba naman mga minamahal? Imagine nai-issue ka na sa pagnanakaw. Kaya nga nai-impeach. Nai-issue ka pa sa panggagancho, pagtatravel, Pag nanakaw na, panggagancho pa. Tangina, pangit na tanga pa gamit ang pondo ng bayan. Meron ka bang tinatawag na tokhang-tokhang? Ngayon, ano tong Tokang. Hindi naman kanya yung tokang Ano mga ganyan kabobo yung mga yan. Pucha, ito ang kalibre ng mga ginojos, ng mga vlogger, ng mga BBF supporter. Bobo. Tanga. Sabi ko nga sa inyo, marami talagang namatay na manghihinayang ka. Puta, ito, natuwa ka Mas mataki mo, nabawasan. Yung hangin man natin, limitado yan. Sinisinghot yan ng mga matitinong tao. Ang taki mo ganito kabobo, sinisinghot yung parehas na hangin na sinisinghot natin, sayang. Sayang. Kaya yan, hindi na pinahinga. makalat na issue? Kaya ka pala pumupunta sa ibang bansa kasi nagpalaglag ka ng bata? Nagpalaglag ng bata. Imagine mo, ganyang ang kalibre, ang quality ng mga vlogger ni Bongbong. Wala silang mahanap sa mga Duterte na pwede nilang ulit-ulitin para siraan ng mga kredibilidad ng mga Duterte. Ganito ang ginagawa nila. Pumupunta daw si Inday Sara sa dahig para magpalaglag. Gago, ang dami dito. Ang dami kumadrona dito. Bakit pupunta ka pa sa dahig? Ang mahal-mahal ng pamasahe doon para magpalaglag. Ang nakakatawa pa nito, araw-araw nakikita mo si Inday Sara doon sa hig. Kung isang linggo siya doon, isang linggo siyang nagpapa-interview. Asan doon yung magpapalaglag si Inday? Tangin na to mga to, palibasa hindi pa nakalabas ng mga bansa itong mga to hindi, nakapunta na pala ng China itong mga pangit na to. Pero hindi pa to nakakapunta ng mga bansa na may mga malulupit na mga visa o yung may mga powerful na mga visa. Hindi pa nakakapunta itong mga to, kaya putay na hindi nila alam kung ano yung mga pinagsasabi nila ano pa? Uy, ang tanong ko, sino yung kabembangan mo kung totoo man tong putang inang balitang kumakalat na to? Diba? Yun ang ano nila kung totoo man to. Sinisiraan mo yung tao tapos kung totoo man to. Di mo pala alam kung totoo tapos kino-content mo. Tanga ka pala talaga dapat lang pala talaga mamatay ito ganito pala ang quality ng sabi ko sa inyo, hindi ko pinapanood tong mga to Nagkaroon lang ako ng interest panoorin tong mga ulol na ito nung lumalabas na sa social media yung kanilang mga yung kanilang mga pinaggagawa Kaya na ganito pala tong tao na to. Lagi daw tayong kino-content nito. Lagi daw tayong kinukutsa nito si Banat Bay, yung Banatero, si Pastor Kibuloy, grabe kung babuyin daw nito. Iglesia ni Cristo, grabe kung pagmumurahin nito. Ayan. Ano nangyari? Ang problema niyan, yung pari mo, baka ni isang pare, walang pumunta sa'yo kung katoliko ka. Ang problema niyan, putang ina, doon sa impyerno, nandoon pa yung ibang mga pari nyo, doon ka na mangumpisal. Mainit ba dyan? Mainit sa baba. Hindi, sabi nila 40 days bago siya pumunta doon sa kung saan siya dapat pumunta o samantalahin mo na, umikot-ikot ka na, mag-mega mall ka na.
Pumunta ka na kung saan-saan. Kasi pagka hinigop ka na ng impyerno, puta, wala nang labasan yun. Habang panahon. O sabi ko, dito sa mundong ibabaw, 70 years lang ang buhay mo. 70 taon. Pag lumagpas ka doon, ano na yan? Bonus na yan. O, palakpakan na yan kada araw na gumigising ka. Bonus na yan. Kung umabot ka 80, hay, salamat. Kung umabot ka 90, ang galing. Kung umabot ka 100, may pera ka pa. Oo, so 30 years na yung bonus na ibinigay sa'yo. Jackpot ka na. O, kailangan talaga, ang ginagawa, ano mo yan, sinasamantala mo yan, tsaka sa mga huling panahon ng buhay mo, kailangan mahanap mo na ang Panginoon at mag-repent ka na. Dahil kapag hindi ka nag-repent, pagdating mo dun sa, i-judge ka na, ayan na nga, yung huling hininga mo na. At hindi nila nakita na nag-repent ka, hindi mo pwedeng pikein yun. Hindi ka pwedeng pumunta ng recto para kumuha ka ng clearance o ng certificate, ng peking certificate na nag-repent ka. Hindi Kailangan, bago ka mamatay, kailangan nag-repent ka na para at least kahit na papaano, yung kaluluwa mo may salba na. Ibig ko sabihin, mga bossing, yung sarap ng buhay mo rito sa mundo, ano yan, pansamantala lang yan. Pahiram lang sa atin yan. Yan yung entrance mo, papunta kung saan ka nararapat. Dalawa man lang ang meron tayo pupuntahan. Langit at saka lupa. Kaya nga may laro Langit, lupa, imperno. Walang purgatorio. Wala pong purgatorio. Sabi nung magaling na pastor na nakausap ko, wala daw purgatorio. Yung purgatorio, ginawa lang daw yan. Para pagkakitaan. Pero walang purgatorio. Langit at lupa lang. Yun lang ang pupuntahan mo. Wala nang iba. At yun ang buhay mo talaga. Eternal yun. Walang katapusan. Kung sa mundong ibabaw, 70 years yung lifespan mo, pag lumagpas ka doon, bonus, pero lahat tayo ang pupuntahan natin kamatayan, di ba? Walang immortal na tao. Lahat tayo mapupunta sa kamatayan. So, kahit anong daming perang pagkukunin mo, hindi nun kayang i-extend ang buhay mo. Kahit gaano ka-powerful sa politika, hindi nun kayang i-extend ang buhay mo. Pag hanggang dito ka lang. Bakit binigyan niya ng katapusan? Kasi binigyan ka ng mahabang panahon para ayusin mo yung sarili mo. Para maging karapat-dapat ka sa kaharian ng Panginoon. Pastor Dada. Binigyan ka ng mahabang panahon, 70 years to correct or at least man lang maging katanggap-tanggap ka. Meron kang ganong kahabang panahon. Para maging katanggap-tanggap ka doon. Pagdating mo doon, hindi ka naging katanggap-tanggap dahil hindi ka nag-repent. Hindi mo sinunod yung yung kanyang nais, yung kanyang way of life, naging ganito kang tao. Naging kang si Bongbong Marcos, si Martin Romualdez at yung mga ganid sa pera na mga politiko. Saan ka pupunta? Doon ka sa impyerno. Sabi ko nga sa inyo, habang panahon yun. Kaya natin pinaghihirapan yung ating kaluluwa na linisin sa mundong ibabaw. Kasi pagdating mo doon, wala nang hirap doon, 'di ba? Lagi ko kinukwento sa inyo, libre siomai doon. Libre kikiam, yung 20 pesos na kilo ng bigas na minoproblema natin dito. Libre doon. Kung ano gusto mong kainin, cereal. Gusto mo magkanin ka mula umaga, tanghali, gabi, kumain ka ng crispy pata. 3 beses ang araw, gusto mo, lahat ng karne kainin mo. Pagdating mo doon sa langit, di ka na ma-high blood doon. Wala nang sakit doon. Wala na. Pagdating mo doon, matiwasay ka. Sabi ko sa inyo, kung anong oras mo gustong dumumi, makakadumi ka doon. Hindi ka na mahihirapan, walang almoranas doon. Lahat ng tao doon, walang mga putok. Mababango ang mga tao doon. As in, ang halimuyak doon, parang mga milyong-milyong mga rosas, ganun ang amoy. Kahit di ka mag-toothbrush doon, di bumabaho bibig mo. Tsaka hindi ka nagkakatigyawat doon sa langit. Talagang lahat ng maisip mong maganda, hangarin mo sa buhay mo. Kotse, helicopter, jet. Lahat ng gusto mo, nandoon lahat yun. Kaya nga, pinahihirapan ka dito sa mundo para linisin mo lahat ng mga nakikita mong temptations, hindi ba? Kapag ganyan, sa loob ng 70 years, parang itong mundo na to, kulungan to eh. Para itong preso, na kapag lumaya ka dito, yung paglaya mo dito, tegi ka, pag lumaya ka dito, yun na yung yun na yung kung saan ka ng destinasyon mapupunta. Sa kaginhawaan ba o sa kahirapan? Pagdating mo dun sa langit, lahat yun. Lahat yun, lahat. Siyempre, bawal dun yung mga lunya, hindi pwede yun dun. Yung mga naiisip mo lang na lahat ng mga gusto mong makuha na hindi mo nakuha nung ikaw ay kasi man mga material na bagay, ginto, diamante. Gusto mo, pati butas ng ng mata mo, palagyan mo ng diamante doon sa langit, lahat yun. Sabi nga nila, ang nilalakaran mo daw doon ay ginto.
Oo, ang ano mo daw doon, ang dingding daw doon ay mga diamante, emerald, lahat ng mamamahal, ruby. Lahat ng mamahaling mga bato. Oo, yung mga bahay daw doon, antitindi, yung mga doorknob, o kung gusto mo kasing laki ng nyug na diamante, yung doorknob mo, walang problema. Yung chandelier mo, hindi lang salamin, talagang mga diamante. Maniwala, hindi mo lang maisanla yun. O kasi wala namang pawn shop doon. O, yaman mo na yun eh. Yun yung yaman na ininvest mo sa iyong paglilinis, sa iyong pagkatao dito. Pagdating mo doon, aanihin mo lahat yun. Eto na yung kabaliktaran. O, kapag ikaw, ang sarap ng buhay mo rito, pak, 70 years, kala mo wala kang katapusan, 100 years old. Akala mo hindi ka mamamatay para kasi Enrile, di ba? Oy, immortal ako, puta, panahon pa ng mga dinosaur, nandiyan na ako hanggang ngayon, hindi ako mamatay-matay. Yung pala, binibigyan ka lang ng pagkakataon, binigyan ka pa ng mahabang buhay para i-correct mo yung mga pagkakamali mo, hindi mo ginawa. O, ayun ngayon, patay, ayaman mo. O, tapos biglang sabi ng hanggang bukas ka na lang, ha? Magbabayad ako kahit ilang bilyon, handay kong pera, Kailangan gastusin ko yan, hindi na, hanggang bukas ka na nga lang. Hindi mo kaya ubusin yan sa isang araw. Ang ganun ba? Paano gagawin ko dyan? Ayun na nga, hanggang bukas ka na lang. O, sa pagkamatay mo, pagdating mo, naharap ka kay Lucifer. Wala kang damit. Putsang ina, lahat ng mga mamahalin mong damit, Gucci, Prada, mga Louis Vuitton na mga damit mo, yung mga damit mong matitindi. Yung mga relos mo, wala nang oras dito. Sabi, tanggalin mo na yan. Yung mga Jacob & Co mo, yung mga Richard Mille mo, alisin mo na yan. Hindi mo yan madadala sa impyerno. Dito, walang oras. Laging madilim dito, laging gabi. Kasi doon sa langit, laging umaga ron. Dito, laging gabi. Ang nagpapaliwanag lang dito sa lugar natin, yung apoy. So dito kali-kali ka, mainit. Nasa entrance ka pa lang, pinapawisan ka na. Huwag kang mag-alala, yung init na yan, walang humpay yan. At hindi ka nasasanay. Pag swimming ka na, itutulak ka na ngayon doon sa kumukulong asupre. Aray, ang sakit. Hindi ka nasasanay. Araw-araw sa tuwing lulusong ka doon, masakit. At hindi lang yan 70 years. Hindi lang yan 100 years. Eternal yan. Buong panahon yan. Walang katapusan. Forever. Kung dito sa mundong ibabaw, walang forever. Sa mundong ilalim, meron. Forever, ganun ang buhay mo ron. Patay ka ngayon, Mima. Doon ka sa impyerno pupunta. Patay ka. Kahit anong tapang mo doon, kahit anong pang fake news mo doon, kahit i-fake news mo si Lucifer, wala siyang pake. Kahit anong chismis ang ikalat mo doon tungkol sa kanya, wala siyang pakialam. Putay na araw-araw ka mag-swimming doon sa apoy. Dahil dyan sa mga ganyang pinaggagawa ninyo. Kaya mag-repent kayo, ha? Kayong mga kasamahan nito, mag-repent kayo. Kung namatay itong tao na ito dahil sa kung anumang dahilan kay away, kasi binubugbog pala to ng ex niya Sinampahan niya na pala ng kaso yung ex niya. So kung sinasaktan siya ng ex niya at hinahunting siya ng ex niya, pwedeng yung ex niya nagpapatay sa kanya, pwede. O kaya, pwede nga rin yung asawa niya. O kaya, pwedeng kamag-anak niya. Maraming anggulo. Hindi pa naman natin alam, iniimbestigahan pa lang. Ang problema, isinisi nyo na kagad sa mga Duterte O tangina, ano naman paki ni Inday dyan? Sabi ko nga sa inyo, araw-araw binabanatan si Inday nito. Ako, si Banat Bayat, kung sino pa sa Banateros, binabanatan din ito. Pinanood namin to, hindi. Paki namin dyan. Binabanatan ka na nga, panunuorin mo pa. Di ba? Binabanatan ka, wag mong pakinggan, hindi ka masasaktan kasi hindi mo alam kung ano yung mga pinagsasabi niya sa'yo. Kung may tao na magsabi sa akin, sabi ni Mima ganito ka, pake ko. Kung bad trip ka sa sinabi niya, bahala ka sa buhay mo. Wag mo na iparating sa akin niya kasi hindi ako interesado. Interesado lang ako sa mga bagay na may matutulong sa buhay ko. Pero yung mga paninira ng mga putang ina mga vlogger na yan sa akin, wala akong pake. Hindi naman ako ang main character dito. Hindi ako problema ng bayang Pilipinas. Ang problema ng bayang Pilipinas, si Bongbong Marcos So, focus ako dun. Di ba? Focus ako dun. Hindi na ako kung saan pupunta. Nakita mo ako na bumabanat sa mga vlogger. Ngayon lang man ako nag-content ng mga vlogger. Bihirang-bihira yan. Bihirang-bihira, pinagbibigyan ko lang kayo. Pero itong aling na to, nakikita mo, pare-parehas sila ng pati media, anti-Duterte vlogger. Media to anti-Duterte vlogger. Shot dead. Na parang, nakasalanan naman ng mga Duterte yan. Kaya we need to fight back. Kasi kung namatay ito at nanahimik sila, pinabayaan nila yung investigasyon, baka rest in peace yung post natin. Pero hindi Hanggang sa kamatayan nito, ginagamit nyo pa yung pagkamatay niya para siraan ng mga Duterte. Putang ina nyo, hindi kami papayag. Papalag kami dyan. Bakit kami tuwan-tuwa? Kasi gago kayo Hindi naman kami natuwa na namatayan. Natuwa kami, pinagtatawanan namin yung kamatayan niya dahil putang ina, ginagamit nyo, pinagkakapirahan nyo pa, isisisi nyo pa. Sa mga Duterte, tas may mga vlog pa sila na, dalawa na yung namatay. Dalawa na pala, hindi nga namin alam, dalawa na Kasi wala kaming pakialam
Ang dami namamatay sa Pilipinas eh. Oh, hindi namin wala kaming kaalam-alam. So gusto niyo maapektuhan kami diyan. Eh, totoo nga naman yung sinasabi, di ba? Na katawan mo, pipiliin mo kung ano yung gusto mo. Pero ito yung, ito yung napakagagong ginawa mo. Ginawa mo yan, oo. Sinarapan ninyo yung mga gabi ng lagim. Tapos nung may nabuo na, anong kasalanan ng sanggol para Yan na, di ba? Paniwalang paniwala. Ang dami naniwala sa kanya diyan. Ganyan ang mga satanas. Sabi ko nga sa inyo, gagamitin ng satanas ang lahat para makapanlinlang lang. So ito, ginamit to ni satanas para magalit kayo sa mga Duterte. Mantakin mo, meron daw siyang kabimbangan na nabuo tapos pina-abort. Saan galing? Saan galing yun? Wala lang, naisip niya lang. Wala lang siya maisip na content nung araw na yun. Gusto ko siraan si Inday. Ang hirap naman kasi pikunin ni Inday. Mantakin mo, araw-araw ginaganyan si Inday, hindi siya pinapansin. Lalalaan niya ng lalalaan yung kwento niya. Baka sakaling pansinin siya. Eh, iba nakapansin sa kanya eh. Sino? Si Kamatayan. Tangina, sumusobra na to ah. Kapag pinabayaan ko pa mabuhay ng 1 taon to, baka ito na maghari sa impyerno ha. Kunin na natin to. Gawin na nating alipin. Kulang ng mga mukhang katulong doon sa impyerno. Kunin na natin to. Oh. Takin mo ganyan yung mga istorya niya. Oh, gusto niyo maawa diyan? Maawa ka ba diyan? abort mo. Tingnan niyo naman yun, oh. Kung totoo man, kung totoo. Kaya ka mayat pumupunta ng ibang bansa kasi nagpalaglag ka. Ito, gusto namin itong malaman. Totoo ba itong kumakalat na balitang to? Kasi ayaw manira. Hindi ka naman sumasagot sa Ayaw daw niya manira. Ayaw daw niya manira. Hindi ka naman sumasagot. Ano sabi niya? Hindi ka naman sumasagot. impeachment. Oh, hindi ka naman daw sumasagot sa impeachment. Kaya ayaw daw niya manira. Tangina niya. Anong ginagawa mo na to? Binibuild up mo siya. That's how stupid etong mga vlogger ni Bongbong Marcos. And if you watch them, this is the quality of information you're going to get from them. Napatawag tong mga to ng NBI? Hindi. Itong mga pinagsasabi nila na ito, pinaimbestigahan ba ng NBI ito? Hindi. Why? Bakit ang pinapatawag sa NBI, kami? Sa Congress, bakit ang pinapatawag kami? Tingnan nyo, ginanyan ba namin si Bongbong? Ever? At least ako hindi Yung, di ba, ang dami lumabas na mga videos na si Bongbong daw ganito, bakla, tsumutsupa, ganyan. Nagpapatira sa puwet. Di ba may mga ganong mga video? Hindi ko sinakyan yun kasi ayoko nung ganon. Ayoko nung gano'n, pag wala akong ebidensya, hindi ako mag-aano. Ngayon, may mga videos na lobas, yung pasinghot-singhot, di ko rin tinatch yun. Kasi nga, miski ako, hindi ako convinced na legit yun pero hindi naman ako expert. I'm not saying it's not legit. I'm also not saying it's legit. Pero ayaw kong gamitin yung ang daming content Matalino ako, alam ko matalino ako. Ang dami kong pwedeng pag-usapan. Tinan mo, ilang minuto na tayo, mag-1 oras na tayo. 'Di ba? So kaya ko naman magdiskurso kahit araw-araw Hindi ko lang, wag lang akong gagawa ng fake news. Fake news peddler ako, pero ayaw kong gumawa ng fake news. Yung ako ang gagawa ng fake news. Ibabalita ko yung fake news. Saklap. Ay, di ba? Mantakin mo, ganito ang kalibre ng utak tapos binabayaran. Ang masaklap nito, pera ng taong bayan yung pinambabayad sa mga ganung klase ng mga tao. Imagine, pwede ba tayo dyan? Sabi ko nga sa inyo, kung ako pupunta ng kabilang kampo, putya, baka ako pinakamagaling dyan. Walang ganito dyan. Walang banat by level dyan. Lahat ng level ng mga tao dyan, ang papangit pa. Yun, doon pa lang, di na ako qualified ang gwapo ko kaya. Sabi ng mama ko. Di ba? Pinagtawanan tuloy siya ni Bugres. Yan, so ito lang yan Kung ano ang tinanim mo, siyang aanihin mo. Kung anong ginawa mo sa mundo, yun ang kahihinatnan mo. Meron pa akong isa. Meron pang isang nag-iiyak ngayon. Eto, pasok. I would not allow the Chinese government to call me monkey. Ayaw daw niyo tawagin siyang unggoy. Ano gusto mo itawag sa'yo? Santo Niño? Pugi ka? Tsaka, ikaw lang tinawag na unggoy, kami hindi. Ayan ang sinasabi ko sa'yo di ba? Ganito rin to, yung nangyari kay Mima Alicia. Pero, ibang ibang level lang to. Ito si Tariela, for the longest time, kinakana nito ng kinakana yung China, kung ano din ang pinagsasabi nito sa China. Meron man siguro siyang basihan, meron siyang pinaguhugutan, kanya yun. Hindi ko alam kung tagapagmana yata ng South China ito Kaya sobrang talagang dinedicate niya yung buhay niya sa South China Sea. Wala man lupain na sarili to. Bakit grabe kung paglaban niya yung South China Sea, sigurado ko yung bahay na tinitirikan nito kung kanya yan, grabe paglalaban niya yan hanggang kamatayan talaga.
Oo, atin man yung South China Sea, sa West Philippine Sea, atin yan. Kung ano man ang ginagawa ng China sa atin dyan, hindi natin gusto yan. Oo. Pero, hindi enough. Na yung nangyayari dyan is gamitin natin at araw-araw nating araw-araw nating awayin ng China at sirain yung pwede naman nating maging benepisyo sa kanila. Kasi pwede naman na mayroon tayong conflict dito, but we can be friends in other things. Maybe may conflict tayo sa parang magkaibigan yan. Ako, tsaka yung kaibigan ko. Hindi man kami parehas na LeBron fan. Ayan, Lakers for life. Pero hindi na Lakers si LeBron eh. Okay lang, Lakers pa din. Anyway, si LeBron, ako, sobrang maka-LeBron ako. Yung kaibigan ko, maka-Kobe yun. Oo. Pero hindi naman, nagtatalo kaming dalawa kung sinong mas magaling kay Kobe at saka kay LeBron. Oo, yung kaibigan ko naman, Jordan yun. Pagpasok nun, sasabihin, kayong dalawa kayo, ikaw LeBron, ikaw Kobe, magsilayas kayo, nandito na ako. Ganon kami magkakaibigan. Magkakaibigan pa rin kami. Pero hindi kami nagkakatugma sa opinion patungkol dun sa mga bagay na yun. Sa akin, ang pinakamagaling si LeBron. Sa kanya, si Kobe. Sa kanya, si Michael Jordan. Pero hindi para siraan ko siya sa lahat ng bagay. Sasabihin ko dun sa kapitbahay namin, alam mo si yung kaibigan kong may kay Kobe? Ano nun? Ano yun? Laging nakakaigit yun. Yung isa naman, puta, hindi nagsisipilyo yun. Oo, lagi niyang sinasabi, ang baho. Gusto kong sabihin sa kanya, tanga, malapit yung ilong mo sa bibig mo. Kaya naamoy mo, hininga mo yun. Hindi ko sila ginagano. Pwede naman na magkagalit tayo dito sa bagay na to, pero pagdating sa ibang bagay, magkakaibigan tayo. Hindi ba? Pwede naman na ganun eh. Pag-awayin natin yung South China Sea, ipagtanggol mo yung South China Sea, pero yung i-demonize mo yung leader nila, para lang ma-prove yung point mo, yung pagiging makabayan mo, i-demonize mo yung leader nila. Gagawan mo ng caricature at sasabihin mo, ganito siya, kahit di mo pa naman siya nakakausap. Ganyan din yung ginawa ni Angel Locsin kay Pastor Apollo Kibuloy. Sinasabi niya si Pastor Apollo Kibuloy, kulto, ganito, ganyan. Hindi niya pa naman nakakausap si Pastor Kibuloy. Hindi niya pa naman naririnig kung bakit yung ganun ang paniniwala nila. Yung doktrina ng kanilang simbahan, hindi naman niya ni-research. Hindi man niya kinumpara sa doktrina ng simbahan nila. Hindi ba? Tapos nagsasalita na siya ng ganun. So, pangit yun, mali yun. Pwede naman na, katulad yan, pwede naman kayo mag-coexist may simbahan ka, may simbahan ako. Ako nga, katoliko ako kaibigan ko yung mga taga-Kingdom of Jesus Christ na yan But, inaano ba nila? Ini-impose ba nila sa akin yung belief nila? Ini-impose ko ba yung belief ko sa kanila? Sa ganitong sa ganitong usapin, spiritual at paniniwala, yan? Kanya-kanya ng faith yan. Kaya nga ang daming denominasyon dito sa atin sa Pilipinas dahil nagre-respetuhan tayo dyan. Hindi mo pwedeng sabihin that my religion is superior than your religion. Pwede mong sabihin yun sa mga miyembro mo. Pero hindi mo yung pwedeng sabihin pwedeng sabihin sa akin. Oy, mas magaling ako sa iyo. Hindi pwedeng ganun. Mag-aaway talaga tayo nun. Let's coexist. So you go your way, I go my way. This is my belief, that's your belief. So we live to see another day. Ganun si Tariela. Pucha yan. Pwede naman natin maging kaibigan ang China sa ibang bagay and then pagdating dun sa South China Sea, mag-away tayo, di ba? Ganun ang ginawa ni Pangulong Duterte. Ang gusto ng Amerika, awayin natin China. Sabi ni Pangulong Duterte, hindi pwede. Kakaibiganin ko yan. Aawayin kita pag kinaibigan mo yun. Di bahala ka? Awayin mo ako. Hindi kita bibentahan ng mga armas pag hindi mo inaway yan. Bakit? Nagbibenta naman ng armas yung China at yung Russia. Dito na ako bibili. Ngayon, nung hindi nag-fold, hindi sumunod si Pangulong Duterte sa gusto ng mga Amerikano, anong ginawa ng mga Amerikano? Inamo din siya. Sorry na. Bati na tayo. Ano binigay sa China? Tapatan ko. Di ba dinakinabang pa tayo? Kasi pinag-aawayan nila tayo edi gamitin natin yun as leverage sa kanila. Kaibiganin na natin sila pare-pareho. Tapos gawin nating pantay ang tingin natin sa kanila. Kaibigan natin ng Amerika, kaibigan natin ng China, kaibigan natin ng Russia. Alam nyo, yung mga bansa na yan, hindi nila ipipilit yung mga sarili nila sa mga bansang ayaw sa kanila. Pero tayo nililigawan tayo ng mga yan because meron dito sa bayang Pilipinas na talagang sabik na sabik yung mga yan. Let's use it as a leverage. Let us tawag dito yung i-grab natin yung opportunity na yun. I-grab natin yung opportunity na yun to control them. Hindi, inaway mo ng inaway yung China. Ngayon, sa lahat ng mga pinagagagawa mo sa China, ginawang ka ngayon ng China ng isang AI video. Ako personally, mali yun. Mali yun, China. Kasi pumatol kayo sa tanga Maliit na tao man lang yan, and Tariela does not represent the whole Philippines. Sana man lang yung ginawa ninyong AI, kamukha man yun ni Kiko Pangilinan. Nilagyan nyo ng name tag na Tariela.
Para at least man lang, siya lang yung, siya lang man kaaway nyo, hindi nyo man kami kaaway lahat eh. Sana nung gumawa kayo ng video, nilagyan nyo na din ng nameplate na Tariela. Para siya lang talaga, kung umiyak siya, bahala sa buhay niya, siya lang yun. Pero na-generalize na unggoy, nakabarong, nakasombrero. So, parang Pilipino at Pilipinas at yun naman talaga yung ibig nilang sabihin doon. Pero bakit sila dumating doon sa punto na yun? Kasi nga, binabastos din natin sila eh. So kapag ginawa nila yung ginagawa natin sa kanila, eh mas creative sila. Iiyak tayo. Dapat hindi tayo ganun. Dapat hindi tayo ganun. Kung maangas kang umatake, dapat pag inatake ka, ano ka rin, kaya mo tumanggap ng mga blow. Ganyan sa boxing, hindi naman pwedeng isa lang ang pwede sumuntok. Lalaban at lalaban talaga yan. Tinan mo, umiiyak na ito si Tariela. Doon sa video lang, paano kung missile na yan? Sa video lang na yan, umiiyak ka na, Tariela, paano kung yung missile yung ipadala nila dito? Paano na? Pati kami nadamay sa katarantaduhan mo eh. Hindi naman namin gustong awayin ng China eh. Nasira nga ang ekonomiya natin, nasira nga ang turismo natin dahil wala nang mga Chinese na nagpupunta rito sa atin eh dahil sa pagsira nyo sa lahi nila eh. Oh, so diyan pa lang umiiyak ka na, sa water cannon pa lang umiiyak ka na. Paano kung they took it to the next level? Oh, and they will take it to the next level and padalan tayo ng mga Scud missile dito. Putang ina, ano magagawa ng iyak mo? Oh, so ayaw mong pumayag na tawagin kanilang unggoy, pero kung ano-ano ang tawag mo sa kanila. Ching-chang. O ano-ano. Walang iyak ka. Oh, di ba? O ngayon, umiiyak ka, pati kami idadamay mo, hingi ka ng saklolo sa amin. Away mo lang yan eh. Oh, wag tayong pumayag ng mga Pilipino na ganito. Gago! Hindi ka namin spokesperson. Tangina ka. Wag mo kami idamay. Away mo lang yan sa kanila. Kung ginawang kanila ng video, alam mo yung video na yon, hindi ako nasaktan personally kasi alam ko para sa'yo yun eh. Alam ko para sa'yo. Matalino man akong tao eh. Hindi naman malambot ang puso ko eh. Alam ko para sa'yo yun. Putsang ina, kung ang tingin nila sa'yo unggoy, ako nga, ang tingin ko sa'yo daga eh. Maswerte ka pa nga, unggoy lang tingin nila sa'yo. Call the Filipinos monkey. Kahit pa pro-China ka, kahit pa Chinador ka, O, diba? Tawag mo, Chinador. Wala namang, there's no such thing as Chinador eh. Pero putang ina mo, judgmental ka. Ang tawag mo kay Marcoleta, Chinador. Ang tawag mo kay Robin, Chinador. Tinatarantado mo kahit sarili mong lahi eh. Tapos pag ginagantihan ka, putang ina, umiiyak ka sa nanay mo. Kung ako nanay mo, susungal-ngalin kalaga kita eh. Walang hiya ka, pati kami dinamay mo pa eh. So ini-steer mo yung aming emotions para samahan ka namin sa laban mo, ulul. Mag-isa ka magpunta. Kung galit ka sa China, pumunta ka ng Chinese embassy, ihiam mo yung dingding nila. O, gawin mo lahat ng gusto mo para ipakita mo yung galit mo. Pero nung tinawag ng China na unggoy ang Pilipino, ikaw din yung una ko naisip eh. Di ako na-offend. Oh, I know that what they did was wrong. Oh, I mean, what they did is wrong. I know na hindi diplomatic yon. I know na offensive yon. But I also know where they're coming from. And pag binalikan mo, itong mga pinagagawa nitong ulul na ito, it turned out, or it's turning out to be, nadadamay tayo dahil dito sa gagong to. Nadadamay tayo na nagiging unggoy tayo dahil sa ulul na ito. Ang ina, kung ano-ano kasing pinaggagawa. Ewan ko kung anong kinikita mo dyan sa pinaggagawa mo dyan. Hindi, pinagtatagal ko lang naman West Philippines. Gago, di gusto mo doon ka tumira. Natayo ka ng bahay mo ron. Masyado mo palang gusto yung lugar na yun. Tayo ka naman, hindi naman sa pinamimigay namin yan. Alam ko atin yan. At galit din ako sa pangginagawa ng mga Chinese, sa mga mangingisda natin yan. Oo. Tama lang na i-assert natin yung ating karapatan dyan. But for you to result doon sa mga pinaggagawa mo, hindi naman ginawa yan ng mga dating mga nagtatanggol dyan sa South China Sea na yan. kahit pa ang inclination mo is towards the People's Republic of China, ang pagbibihis ng unggoy ng Barong Tagalog at mayroong native hat na meron tayo at pagpapakita na yung unggoy magaling kumanta ng karaoke. Magaling man tayo talagang kumanta. Oo, hindi man tayo tatawagin unggoy, maayos man sa ano gusto mo, zebra? Sabihin mo lang, kung ginawa nilang zebra yun, magagalit ka pa rin sigurado. Kasi galing sa China yun eh. Kung ginawa ng China na hindi unggoy yun, ginawa niyang buhaya. Dahil mga magnanakaw tayo rito sa Pilipinas. Oh, happy ka na ba nun? O, halimbawa, wag na lang, gawin niyang rabbit. Oh, may meron ka pa rin masasabi, whatever video ang gawin ng China, oh, magagalit ka pa rin. Kasi nga anti-China ka talaga. Oh. Kahit sino pang ilagay mo, halimbawa si Jollibee naman ilagay mo ron. Ganun pa rin, magagalit ka pa rin. Regardless, unggoy yan,
kuneho yan, usa yan, gorilla yan, buhaya yan, elepante, hippopotamus, lahat na ng hayop. China, gumawa kasi kayo ng lahat ng hayop gawin nyo. Tapos party na natin kung meron bang preferred na hayop, ito si Tariela. Ang ina niyan eh. Ang gulo mo kasi, pati kami nadamay pa dahil sa'yo eh. Obviously, ang pinag-uusapan dito is yung lahi natin bilang Pilipino. Lahi mo lang, lahi mong pangit. Oh, ganyan yung sinasabi natin na kung ano yung pinunla mo, yun yung aanihin mo. So, parehas lang ang sitwasyon nito ni Tariela at saka nitong Mima Alicia. Magkaiba nga lang sila ng kinahinatnan. Si Mima Alicia patay, inaasar pa ng tao. Ito naman, si Tariela, asar talo, pinagtatawanan pa ng mga Pilipino. Same old, same old. Yun lang yun. Pasensya na. Wala. I-play natin to. Itong VP Sara on trial, i-play natin to para mayroon tayong matutunan. Pasok. Video clip ng pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos sa unang 6 na araw ng paglilitis. Para sa prosekusyon, yan ang pinakamalakas na ebidensya. Habang sa defense naman, pinunto ang konteksto. Narito ang Frontline Report. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM. Yan yung video Pag pinatay ako, may kinausap na ako tao, pag pinatay ako, paano ba na tayo nangyari sa ganito? Yun yung iniiwasan ng prosekusyon. Ang malaman natin kung anong nangyari bago itong press con na ito. Diretso. Si Lisa Araneta at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Ang video clip na yan ng pagbabanta umano ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos. Alam ninyo, pinagbabantaan yung buhay daw nitong mga Marcos. Ginagamit yung agent Romanov. Banta raw yun sa buhay ng mga Marcos. Tanga. Banta yun sa leadership nila. Banta yun sa pamilya nila na kung hindi sila titino, people may rise up and singilin sila. Yun yung Romanov. Hindi yung act lang ng pag-ubos sa lahi nila. Yung buong istorya ng Romanov, alamin nyo kasi, parang dito rin sa istorya ng impeachment, yung buong istorya, bakit nagkaroon ng ganitong press conference, alamin nyo. Saan ba nagsimula yun? Bakit ba napunta tayo sa ganon? Hindi naman yung gumising si Inday Sara, "Hi, good morning. Gusto kong patayin si ganito, si ganyan." Wala namang ganon. May trigger point yun. Yung Romanov, meron ding trigger point yun. Kaya nangyari yun. At yun yung babala na if you keep on doing what you're doing, you family of thieves, if you keep on doing this, the same fate that the Romanovs experience might also happen to you. So, magbago na kayo. Yun yung yun yung aral doon sa Romanov na yung puta. Iba ang takbo ng utak talaga ng mga adik tsaka between the threat ni Inday Sara sa mga Marcos, considering there's any, and yung threat sa buhay niya, sino yung mas nakakatakot na threat? Yung kay Inday o yung threat na ang gustong magpapatay sa'yo, adik, tapos presidente pa? Nakakatakot yun. Buti man lang sana kung ang magpapapatay sa'yo, presidente lang. Pero yung presidenteng adik, delikado yun. Sino ba nasabi adik yan? Yung kapatid niya mismo. So I'm just quoting that. Si Inday Sara, matinuman ang isip niyan. Kung papatay si Inday Sara dahil sa galit, sa sitwasyon na yun, paggising niya bukas, hindi na siya galit, pwedeng hindi niya na ituloy yun. Pero yung pagiging adik, bata ka pa, adik ka na, hanggang sa maging matanda ka at nasa posisyon ka na, adik ka pa. Tingnan mo nangyayari sa bayang Pilipinas. Napakadelikado ng isang adik na leader para sa isang bansa. Tingnan mo nangyayari sa Pilipinas, di ba? O ganun din, kapag kang isang adik, gusto kang hadlang ka sa kanyang bisyo, hadlang ka sa kanyang mga gawain, putya, talagang nakapokus yan para deduing ka. Bago ka nga patayin yan, pahihirapan ka pa niyan Ang utak ng adik, walang hindi klaro yan. Nanay niyan, kapatid niyan, yung tawag dito, lola niyan, re-rapin yan. Ganun ka gago ang utak ng adik. Alam niyo bakit galit na galit si Pangulong Duterte sa adik? Bibigyan ko kayo ng konting sample.
Ito, naikwento ko na rin to sa inyo sigurado. Sobrang daldal ko. Merong kaibigan si Pangulong Duterte. Mayaman na mga negosyante. May anak silang adik. Sabi ko naman sa inyo sa isang tahanan na kahit isa lang ang adik, kahit 10 kayong matitino, walang katiwasayan yan. Yung anak nila ng adik na yun, wala silang magawa. Kumuha ng baril, tinutukan yung kapatid, ginahasa yung kapatid. Walang magawa yung mga magulang kasi tinututukan sila, papatayin ko kayo. Huwag niyo akong pakikialaman. Adik eh. Pero bago daw dumating sa punto na yun, lahat daw ng mga gamit sa bahay, pinagbibenta na ng taratado na yun. Ngayon, tumakbo daw kay Pangulong Duterte, yung na yun, yung pamilya na yun. Humihingi ng tulong. Sabi, Mayor, yung anak ko, ginagahasan ng anak ko. Tapos, tinututukan ng baril, wala kaming magawa. Kasi, anak namin eh. So, parang gusto nilang mangyari, humihingi silang tulong kay Pangulong Duterte, siyang gumawa para sa kanila. Ngayon, tinanong ni Pangulong Duterte, grabe naman yan. Sige, pakikialaman ko yan. Pero papatayin ko yan. Kasi hindi na dapat nabubuhay yung mga ganyan tao. Wala nang wala nang pagbabago yung mga ganyan. Dumating na siya sa punto na ganyan, the end na yan. Ayaw naman ng mga magulang, ayaw naman ng so, wala rin. Diba? Sabi ni Pangulo, wala magagawa dyan. Kasi kung ako yan, papatayin ko yan. May isa pang istorya, si Pangulong Duterte. Ganito siya klase na tao eh. Nag-golf daw sila. Go-golf silang ganyan. Nakita nila, may isang Koreano. Binubugbog yung anak. Sa golf course. Kasi, nagkamali sa kanyang swing. Ang Chinese and yung mga Koreans, yan sila? Very disciplinarian sila sa kanilang mga anak. So, ayan na nga. Nakita ni Pangulong Duterte yung pinatawag niya. Tawagin mo nga yan. Tapos paglapit daw noon, pinukpok daw niya ng golf club niya. Buti na lang daw hindi tumama. Tumama daw doon sa golf cart. Bali yung golf club. Tapos, galit na galit daw siya. Sabi niya, mo yun yung ginagawa mo sa anak mo, mali yan. Sabi daw nung lalaki, hindi, okay lang sa amin to. Ganito talaga kami magdisiplina. Korean yun South Korean. Ganito talaga kami magdisiplina. Normal sa amin ito. Alam mo, sabi ni Pangulong Duterte, pinadeport daw ni Pangulong Duterte. Sabi ni Pangulong Duterte, putang ina mo, kung pwede yan sa bansa nyo, dun nyo gawin. Wag dito, lalong-lalo na pag hindi ko nakikita. Pinadeport daw ni Pangulong Duterte. Ganon si Pangulong Duterte bilang isang tao. Ngayon, ba't ko kinoconnect dito? Matino. Ang problema, yung threat sa buhay ng mga Duterte galing sa utak ng isang makapangyarihang adik di umano. Gaano kadelikado yun? Diba? Diretso. Dating House Speaker Martin Romualdez ang pinakamalakas na ebidensya raw na ipinresenta ng prosekusyon. Sa unang 6 na araw ng impeachment trial, unang sinagot ang mga tanong na, totoo ba ang video na yan? Baka naman AI yan. Sagot ng unang testigong si NBI Senior Agent John Mark Calilong. After screen recording, there's an output video. I compared the output video with the November 23, 2024 video and ensure that the contents are identical. Kalaunan mismo ang defense team na ni VP Sara ang gumamit ng naturang video at ipinunto ang konteksto kung bakit nasabi ng bise ang mga sinabi niya. Triggered lang daw si VP dahil inaagrabyado ang kanyang staff. Triggered dahil inaagrabyado ang kanyang staff. Maganda yung punto na yon. Ngayon, sino yung staff na yon? Si Zulaika Lopez. Si Zulaika Lopez, mga bossing, may papaliwanag niya sana kung bakit nangyari ito. Pero hindi na siya pinatawag sa witness stand. Hindi na. Bakit? Kasi mabibisto sila. Mabibisto sila na nag-trigger nung threat na yon is sila din mismo. Sila mismo na nagrereklamo. Silang mga reklamador, sila ang may kagagawan kung bakit nakapagsalita si Inday Sara ng ganon. Ayaw nilang lumabas yun sa publiko. May vlogger, may busdada, may banateros. Lalabas yan. Di po ba ng depensa na yung mga alleged threats o alleged incitements ni VP Duterte ay prompted nung detention ni Attorney Lopez? Yes, Your Honor. There was a systematic oppression made by the House of Representatives dating back from their even before their mini trial, Your Honor. Nang ma-authenticate ang video, mas lumalim ang usapan. Ang sunod na tanong, seryoso ba ang banta? Ang ikalawang testigo na si NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok, sinagundahan ng nauna ng pahayag ng kanyang tauhan na si Calilong. The utterances made by the Vice President. Nakita niyo yung nasa likod kanina, si Rog Gutierrez. Si Rog Gutierrez ay party list representative ng mga riders. One rider party list. Ginamit nila noon si Busita para makuha yung boto ng mga rider. Akala ng mga rider, ipagtatanggol ng one rider party list yung mga rider. Puta, namamatay yung mga rider ngayon. Isa-isang sinasaksak yung mga rider ngayon.
Oh, anong ginawa nitong One Rider Party List? Nandiyan dyan sa impeachment, nanonood. Utang ina niyan. Oh, Kabataan Party List. Oh, nandiyan dyan, nanonood. Oh, Bicol Saro Party List. Nandiyan dyan, nanonood. Inatong mga to, wala nang nagawa. Oh, nire-represent nila rider tapos wala silang ginagawa doon sa mga nangamamatay na mga rider. Wala silang batas na ginawa para protektahan itong mga ito. Yan ang sinasabi ko sa inyo, boto kayo ng boto, puta, ginagamit yung mga ano ninyo, yung mga ang tawag diyan. Yun, yung marginalized sector, ginagamit yung mga sektor ninyo, tapos putya, hindi naman kayo nire-represent talaga. Gusto lang naman pansarili at saka yung mga kalaban sa politika. Was serious, and the threat was real and actual, sir. The threat is absolute, sir. Okay. Thank you, Mr. President. Muling git ng depensa, importante ang konteksto. Hindi raw sapat ang kontrobersyal na pahayag para sabihin agad na merong high crime o betrayal of public trust. Paano rin daw sasabihing pagbabanta ang ginawa ni VP Sara? Gayong hindi naman ito nagdulot ng takot. Banta ba talaga o baka naman babala lang? Dapat ba na ang supposed victim nakaramdam talaga siya ng threats? Or is it enough that the general public considers the statement threatening? Yung sagot po ng prosecution, hindi po galing sa opinion ng aking mga kasama. Ito po ay isang decision. No less than the Supreme Court of the Philippines. Hindi po kailangan na yung recipient mismo nakaramdam ng takot or that scenario. Ina kasi ito magsalita, kala mo lagi nag-i-speech eh. Ganyan ka ba magsalita? Mama, iluto mo ang hotdog. At gusto ko pakuluan mo muna sa tubig bago mo lagyan ng mantika. At magsaing ka ng bigas. 3 gatang lang. Hugasan mong maigi para mabango ang kanin. Utang ina niyan. Pag yan ang ganyang kausap mo, palayasin mo na. Papaano pag sumagot sa mga tanong ng mga senador, yung witness nila, yung depensa, diretso. Ganito po yan. Pag nagluto ka ng hotdog, ilagay mo muna sa tubig. Pakuluan mong konti, tapos lagyan mo ng mantika, patuyuan mo. Para juicy. Magsaing ka na rin. 3 gatang lang. Para hindi tayo masaya, hindi tayo mapanisan. Tawagin mo ako pagka luto na, kain tayo. Bili lang akong coke. Diba ganun eh, ganun yung normal eh. Pero yung ganito ka magsalita. Kasi, utang ina niyan, abnormal. Yung pagbabanta. Your Honor. Yung pagbabanta. Your Honor. Putya, pwede naman. Yung pagbabanta, Your Honor. Yung pagbabanta. Your Honor. Tangang puto. Hindi ka mabibilib, maiinis ka eh. Meron daw pagbabanta sa buhay ng pamilya ng bise na kung tawagin Operation Romanov. Tanong kay Lotok, inimbestigahan niyo ba yan? Who was the Vice President claiming na pwedeng magpapatay sa kanya? Again, Your Honor, yun po yung reason ba't nag-issue kami ng subpoena. Pati ang mga mali-maling petsa at typo, hindi pinalagpas ng defense team. And the affidavit also is November 6. 2 typo carried over. Asan yung affidavit? Hindi ko pa nakita, ma'am, yung affidavit na November. Ikaw ang pumirma eh. With all these mga infirmities, and you mentioned yesterday that Ang galing, di ba? Siya pumirma ng affidavit, hindi niya pa nakikita yung affidavit. Putang ina yung multo. Sabi ko nga sa inyo, mga putang ina niyan. Puros kayo kabulastugan kasi eh. Ang hirap pag nagsisinungaling kayo. Mahuhuli kayo kasi nagsisinungaling kayo eh. your case is airtight. Don't you think that these errors constituted violations of due process? Ngayon, pumunta tayo doon sa gusto kong ipakita talaga sa inyo. What triggered itong nangyari kay Inday Sara? Ito yung ayaw nila na ipakita ha. Ito yung ayaw nila na ipakita kay ano. Eto, yan na. Ito yung ayaw nilang ipakita sa atin. Kaya hindi nila inupo si Zuleika Lopez. Ito yung ayaw nilang mabuksan. Ito yung ayaw nilang ma-play dyan. At isipin ng tao, kaya pala.
Although alam naman na ng mga Pilipino, pero yung mga hindi nakakaalam, ayaw nila na madagdagan pa yung mga nakakaalam. So anong nangyari? Maraming salamat kay Coach Oli dahil natagpuan niya itong itong video na ito at ipinost niya. Na ipi-play ko para maintindihan nyo what happened, why Inday Sara made a press conference kasi it's a life and death situation para sa kanila eh. Pinatayan sila ng kuryente in the dead of the night. They denied Zulaika Lopez of her lawyer. Ita-transfer siya sa corrections facility. Hindi naman siya kriminal. Ikaw ba gusto mo ikulong kita sa kuluan ng mga daga? Hindi ka naman daga. Gusto mo ikulong kita sa kulungan ng mga baboy na mabaho? Hindi ka naman baboy. Lalong-lalo na wala kang mga kasalanan. Papayag ka? Siyempre hindi. O, ngayon, nung nakita nila na may masama silang balak, gumawa sila ng press con para iparating sa taong bayan, they are doing this to us. At least alam nyo, hindi yung putya bigla na lang. Baka mamaya biglang si Zulaika Lopez nang agaw na lang ng baril ng di oras yan. Alam niyo yung tawag dito, maraming pwedeng mangyari sa maikling panahon. Kaya gumawa na sila ng paraan para iparating sa mga tao, para i-preempt yung masamang balak ng Congress sa kanila. Eto yung mga nangyari noon. Pasok. Ibabasahin na po namin yung order na naka-arrest naman po. Ma'am, okay ma'am. Ito ma'am, tigisa po ulit tayo. Yes, no. Do I need my lawyers to be present? Hindi naman po ma'am. I really like my lawyers to be present. Hindi daw kailangan ng lawyers. Pero kung ang isang tao nagre-request ng lawyer, you should not deny her of that. Kasi basic rights niya yun. Karapatan niya yun. I am a lawyer, but I'm the subject here. So, may we call our lawyer or my lawyer para malaman niya to, and if there is a legal remedy to stop this, because I don't want this. I don't want to go to a corrections facilities kasi I'm a law-abiding citizen. So para malaman ko lang kung meron ba akong legal remedy para mapahinto ito. Kasi ayaw kong umalis dito. I feel safe here. I'm a detainee of the Congress, so I should stay in the premises of the Congress. So yun yung pinupunto dito ni Zulaika Lopez. At itong ali na ito, palagay ko, hindi ko naman masisi na itong mga nagsiserve ng order, sumusunod lang din sa kanilang mga amo, because kung di sila susunod, tatanggalin din naman sila. So pinagtatanggol, pinaglalaban lang din nila yung kanilang trabaho, which is i-execute ito. By all means, pero mali, pero kailangan nila i-execute kasi nga, mawawala na sila ng trabaho. So naintindihan ko rin sila. Opo. Ma'am, hindi po muna ngayon. Kasi ma'am, are you transferring me now? Yes po. No, I really want my lawyers to be present. Are you transferring me now? Yes po. Hindi pwede. I should have my lawyer, di ba? Kailangan talaga yun. Mantakin mo, kukunin nyo ko, itatransfer nyo ko sa madaling araw, anong oras na, tapos gusto nyo, hindi alam to ng mga mahal ko sa buhay, ng abogado. If something happens to me while on transit, paanong yan? Walang nakakaalam, tayo lang. Paano kung kidnapin nyo ko, itapon nyo ko sa bangin? So I need someone to know all of this. More so, my lawyer, para at least alam natin, are you yung nagbe-break ba kayo ng law in doing this? Ang order ng committee ng House is to transfer you immediately. Ang order ng committee is to transfer you immediately. Sino yan? Si Joel Chua. Ganyang katarantado si Joel Chua. Tapos sasabihin ni Joel Chua na threatened ang buhay ko. Kaya nag-hire ako ng mga bodyguard. Ulul, matagal ka nang may bodyguard. Inaalagaan nila yung tabingi mong muka. Ang ina nyo, padrama-drama kayo, tarantado kayo. Ayan sabi ng committee, sino ba yung committee head? Ikaw. Transfer you immediately. Anong legal basis nyo para gawin yan? Saka na natin pag-usapan, gawin na muna natin. Hindi pwede yun. Utangin na galawang General Torre yan eh. Ganyan ang ginawa ni General Torre sa KOJC. Sabi ni Torion, si Silvia Simañez man, yung yung inaaresto mo, hindi man taga rito, nakalagay dito sa warrant mo, Pasig, ba't nandito ka sa Davao? Idemanda nyo na lang ako. Hindi ito ang tamang panahon para pag-usapan ng mga legal na bagay. Gagawin ko ang dapat kong gawin, idemanda nyo ko kung gusto nyo. Hindi pa pwedeng ganun, sir. Putang ina ninyo, hindi pa pwedeng ganun. Poking ina nyo, hindi talaga pa pwede yun. Yung batas ay nandiyadyaan para sundin, hindi para labagin. Tapos saka na lang natin pag-usapan. Hindi pwedeng ganun.
Ang ina yan yung umikot na mindset eh. Ngayong administrasyon ni Bongbong na dapat huminto, dapat ang batas ay batas. Umaga, tanghali o gabi, ang batas ay batas. Bumagyo, umaraw, umulan ng pako, umulan ng tae. Kung ano yung batas, yun dapat ang sinusunod natin. Hindi pwedeng, mali itong batas na ito, mali itong ginagawa mo. Idemanda mo na lang ako. Gagawin ko pa rin yan. Tsang inang yan. Krimen yun. Oh, a crime is a crime. Whether you are performing your duty, a crime is a crime. If it's not in the law, then it is a crime. Illegal abuse of discretion yan. Utang ina ninyo. Oh, itong ginagawa nila kay Zulaika Lopez, ganito, gusto nilang i-transfer ng dead of the night. Nang walang abogado, walang nakakaalam, basta na lang, natutulog na yung tao, pumasok sila doon. Kasi daw, delikado ang buhay mo rito. Gago ka ba? Ang delikadong buhay ko rito, mas delikadong buhay ko sa gagawin nyo. Hindi ko naman kayo kilala. Buti sana kung kamag-anak ko kayo magta-transfer sa akin, tapos meron tayong mga 10 armado na mga kasama natin na poprotekta sa atin. Kung delikado pala ako dito, ba't hindi kayo maglagay ng maraming pulis dyan sa labas ng kwarto? Isa lang naman ang daanan papunta at palabas dito sa kwarto na to. Yan, pinto na yan. Di harangan nyo yan. Hanggang mag-umaga. Tapos, pag-usapan natin sa umaga kung ano ba yung magandang dahilan, paraan para ma-secure ako. Pwede bang sa bahay na lang ako? Kasi mas safe ako doon. Di ba? Kung safety ko lang yung pinag-uusapan natin dito, baka mas safe ako sa bahay ko. Alam mo yung mga ganong legal remedies and pwedeng maging discussions. Kaya lang hindi eh. Tingnan yung gagawin nila. I understand that, but I really like my lawyers to be present. Can we arrange that while on transit? Pwede ba yun? So may balak talaga silang masama. Can we arrange that while we're in transit? Putsang inan yan. Bakit hindi mo ngayon gawin? Gagawin nyo rin pala. Bakit kailangan na while we're in transit? Naintindihan ko nga itong dalawa na ito kasi nga, meron silang utos. Ang utos sa kanila, gawin. Yan. At pag di nyo ginawa yan, palagay ko kaya nila pinipilit to kahit wala na sa batas kasi nga, at stake yung kanilang mga trabaho. At stake yung kanilang mga trabaho, kaya ganyan sila ka-insistent na dalin si Zulaika Lopez. Unless dalawa lang yan. Sumusunod sila sa utos dahil sa trabaho nila, ayaw nila mawala sa trabaho, or sumusunod sila sa utos dahil putang ina mga tarantado at kriminal din sila. Baka sinabi sa kanila na gawin nyo ito, if not, putang ina. O gawin nyo ito, by all means, bayad kayo. Pwedeng ganun. Binibigyan ko kayo ng dalawang option. Maniwala kayo kung saan kayo maniniwala. No, I really like my lawyers to be present. Ma'am, we can arrange that naman, ma'am, for you. Pero ma'am, let me call them now. No, ma'am, let us. Diba, let me call them now, tapos sasabihin, no? Zulaika Lopez is also a lawyer. She wants a lawyer because she cannot lawyer for herself. Or at least man lang, kailangan niya ng witness dito sa mga ginagawa nila na ito. That they are denying her of that. And by doing so, they denied her and denying her of her rights. Because we are under to be present now. Please. I need my lawyers to be present. I am serving my detention in good faith. Please know that. From the US, I came back. I sat there and I answered the questions. So, I would like my lawyers to be present. Ma'am, are your lawyers around? Diba, pilosopo pa ang gago eh. Are your lawyers around? Kaya nga, let me call my lawyer eh. Tanga ka ba? So dito pa lang, alam mo na eh. Na itong dalawang ulol na ito, hindi na ito gumaganap sa tungkulin nila. At hindi na nila ginaganapan yung tungkulin nila dahil alam nila yung trabaho nila. Ginaganapan na nila yung tungkulin nila dahil pwedeng bayad sila or kasabwat sila talaga dito sa mga panggigipit sa mga Duterte. Yun lang, kasangkapan sila at tinanggap na nila yung idea na yun. Kasi meron naman nakatulad yan, yung mga pulis na mga nakaharang sa mga rally. Pag tinanong mo naman sila, Duterte sila eh. Hindi naman namin gusto to, sir, kaya lang kailangan namin gawin doon trabaho eh. So hindi kami talaga alis dito kasi ito trabaho namin. Pero malungkot kami dito sa mga nangyayari to. May mga ganun eh. Pero itong dalawa na to, it appears to me na mukhang kasabwat to sa kademonyohan. Mukha Hindi ko sinasabing kasabwat talaga sila. Pwedeng ganun, pwedeng hindi. Bahala kayo kung saan kayo maniniwala. Pero i-judge nyo na lang yung mga decisions ninyo dito sa mapapanood nyo. We are going to call them. But we are ordered to implement this immediately. Ma'am, please. So, please understand. Kasi ang sa... Wala akong problema, sir. But I need my lawyers to be present. Before we can effect this, ma'am? I need my lawyers. No, let them come with me.
Or at least masabihan ko sila, ma'am, safe naman po kayo with us. Paano mo sabi? Safe nga eh. Hindi nga kayo gumagawa, sumusunod sa batas. Safe with us. Safe ako sa lawyer ko. Hindi ito usapin kung mas safe ako sa'yo. Mas sigurado ako mas safe ako sa lawyer ko. So, hindi man kita kilala. Hindi ko alam kung naligo ka. Oo, hindi ako safe sa'yo. Gusto mo nga ako alisin dito eh. Ayaw kong umalis dito. Hindi naman ako lumabag ng batas eh. Oh, tapos ililipat nyo ako doon sa mga lugar ng kulungan. Eh, paglipat nyo sa akin doon, may kasama ako sa selda. Kung patayin ako doon, magagawa ko. Tapos kasama ba kita sa loob pagka pinasok nyo ako sa selda doon? Safe ka sa akin pag nagsasabi mo? It is not that. Wala akong issue about that. Leave the room now. Ma'am, may lawyer naman po kami dito. I am not. Bobo talaga eh. May lawyer naman po kami dito. Eh, lawyer mo yan, tanga. Hindi naman niya lawyer yan eh. Abnormal din tong putang ina nito eh. Kaya naman pala hindi na ipinatawag ito at pinaupo dyan dahil magbi-break ito. Oo, baka ilaglag pa nito Kongreso. Kaya naman pa itong dalawang to yan, si Zulaika at saka yung babae na yan, supposedly uupo yan sa witness stand po tayo na hindi na nila pinaupo, si Matibag na lang. Malakas na daw yung kaso nila doon sa dalawang ulol nilang witness plus si Matibag. Inang yan. Oh, ito yung ayaw nilang lumabas. Yan yung ayaw nila lumabas. Diretso. Just leave the room now. Leave the room now. Ma'am, we'll check muna po sa aming committee. Walang problema, leave the room now. I just want my lawyers to be present. Narinig niyan lahat ha. I want my lawyers to be present. Please leave the room now. Paki-inform mo sa... Leave the room now. You can stay there. Walang problema. Nicole, leave the room now. Please just leave the room. Ma'am, wait lang po. Maghintay lang po muna kami ng instruction. At this point, nararamdaman na ni Zulika na putang ina, pipwerasahin ako ng mga ito. Tinatry ko silang kausapin ng mahinahon eh. At nang nasa batas eh. Pero mukhang, prosigido sila. Mukhang may masamang balak talaga to sa akin. So, unti-unti, nagsising in na kay Zulaika Lopez na puta, may something. May gagawin sa akin tong mga to. Wala na sa batas yung ginagawa nila eh. Pinipilit nila eh. So, may plano tong mga to. Natatakot na si Zulaika Lopez dito. Yan na, dyan na nagsisimula yan. Yung pagbe-breakdown niya, dyan na nagsimula yan. Kung ano naman po yung instruction nila. Leave the room now. Oh, it's okay. Please just go out. Leave the room now. 2022. Yan, so pinatayan na nila ng kuryente. Nandiyan dyan na si Inday Sara, dumating na siya. Kasi nga, tinawagan na siya eh. Ma'am, puta, may masama silang balak. O pumunta na, mantakin mo Congress, Inday Sara, second to the highest. Oh, hindi nirespeto. Ganyan sila ka-eager na gumawa ng krimen. Siyempre ako si Inday Sara. Siyempre naman kahit papaano, 'di ba? Irespeto niyo naman yung posisyon ko. Kung galit kayo sa akin, at least man lang yung posisyon ko. Irespeto niyo. And I'm also a lawyer. I know what you're doing is wrong. So let's talk about this in the morning. Let's go to Supreme Court and ask Supreme Court sa intervention. Mali yung ginagawa niyo. Pero hindi may utos sa amin ngayong gabi. Ay putang ina niyo, hindi pipe. Lalaban talaga yung mga yan. Kasi nga, alam nila na may gagawin kayong masama. Tapos, gusto nyo, pumayag lang sila na may gawin silang masama sa inyo. Kaya, yan na yung trigger. Nag-trigger kung bakit nagkaroon ng press con na ganun. Ako po yung lawyer niya ngayon. Ma'am, no, we're just reading po the order. Opo. Nabasa na po yan. Ako po yung lawyer niya ngayon. Yes, ma'am. Opo. Kasi, this is a detention center. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Opo. Yes, ma'am. For contempt. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, may space kayo para dito sa kanya. Yes, ma'am. Diba? Opo. Ma'am, let us just comply because we are mandated to read this order. We will just simply read it to ma'am. Yes po. Ma'am, no, I think that's a different one, ma'am. That's yes, ma'am, but before I give you the copy, ma'am, will you please allow me to read it? Pwede. Bigyan mo siya ng kopya habang binabasa mo. Para malaman din niya kung ano yung binabasa mo. Itong mga to, walang mga alam eh. Give us a copy. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Diba? Give us a copy and then you read it. Para I know what you're reading. Oh. Thank you so much, ma'am. Okay, ma'am, may I continue? Into the utilization of public funds, particularly the budget appropriated to the office of the President, Vice President, for the years 2022, 2023. Ayan na. So dumating na doon sa press con, nag-breakdown na si Atty. Zulika, nahimatay na. O dahil nga, natatakot na siya sa buhay niya. Yun yung trigger.
kung bakit nangyari ang lahat ng ito na ayaw nilang lumabas sa publiko because if a normal person na non-partisan sa politics will see this, definitely they will understand. Kasi ang ginagawa ng mainstream media na twist is si Inday Sara nagbitaw ng ganong salita ng basta-basta lang. Nagbitaw siya ng ganong mga conditional threats ng wala lang. Trip lang niya. Ganon yung pinalalabas nila eh. Na yun yung sinasabi ng depensa na let's go back doon sa history why this happened. And alam natin na bagamat vice presidente ito, tao lang din ito, 'di ba? Na yung mga circumstances pushed her to say those words. Arguable yun sa Supreme Court. May mga ganun ng issues, may mga dinismiss na yung Supreme Court na grave threats na na dahil sa bugso ng damdamin. That's the argument of the defense. Na ayaw na gustong patunayan pero hindi na pinaupo itong mga tao na to dyan sa witness stand. Because mapapahamak sila. Magagaling yung defense eh. Lalabas yan sa media. O, pag lumabas yan, yari sila. O, kaya ngayon, si Matibag na lang paupuin nila kasi si Matibag matigas ang mukha nun. Sanay man yun. Sanay yun sa mga gawaing illegal. Oh. Kaya nga ang sabi nila, 'di ba, meron daw pasabog si Matibag. Ano mga pasabog 'yan? Baka na naman baby rocket na naman 'yan. Pakinggan natin kung ano yung pasabog. Pagsabog ng testimonya o pasabog ng testimonya ni NBI Director Melvin Matibag sa pagpapatuloy po ng impeachment trial. May pasabog daw. Anong pasabog niya? Una sa lahat, hindi pa naman siya NBI Director niyan. Wala pa naman siyang kwentang tao niyan. Ito yung mga panahon, palagay ko, hindi pa siya NBI. Baka yan yung kumakain sila sa restaurant, kasama yung mga pamilya ni Atayde, yung tsuhin at saka yung tatay, na nag-bill sila ng 121,000 sa restaurant, tapos naglabas sila ng sandamukal na pera. Tapos sabi nila, akala ko 1 milyon eh. Nagbayad, tapos nagbigay ng tip. Baka ito yung mga panahon na hindi pa siya NBI director niyan eh. Yan yung mga kumakalat na video. I'm just assuming, hindi yung totoo. Dinikit ko lang. But anyways, si Santiago ang director nito. After ni Santiago, si Magno. Tapos siya. Actually, kaya nga siya naupo dyan dahil si Sir Jack Argota pumunta doon sa opisina ng NBI. Tapos si Magno ang director noon. Hindi naman siya kakasuhan talaga. Nagpaliwanag lang si Jack ano yung post niya tungkol dun sa medical certificate. Sinabihan nga si Jack na ingat lang. Minsan, kailangan alamin nyo muna kung lawful pa ba yung mga utterances ninyo, mga ganyan-ganyan, bago nyo gawin para maiwasan yung ganito. So pinagsabihan lang siya doon. Nagulat na nga lang si Jack, may kaso na siya eh. And the very same people na nag-advise sa kanya na mag-ingat mag-post and nag-investigate sa kanya are the same people na naging complainant niya. Diba? Ganun kagago. But anyways, may lawyers man si Jack Argota and he's battling it sa Department of Justice. So, pabayaan na natin yon. Let's see what's gonna happen. Pero, napalitan si Magno dahil nga hindi nakasuhan initially si Jack. Ang nagkaso na kay Jack, nung ito na ito na yung director, biglang nagkakaso na si Jack. Nung si Magno pa, wala namang kaso si Jack. Biglang nagkaroon na lang siya ng kaso. Nung umupo na ito. At meron nga kaming belief na, hindi sumunod si Magno sa gusto na kasuhan kagad si Jack kasi wala naman talagang kakaso-kaso kay Jack eh. Kaya inalis si Magno dahil kay Jack, yun nga iniisip namin nun. Ito yung pinalit. Yung ipinalit, syempre, kailangan niyang patunayan na mas satanas siya. Kaya ito, may pasabog daw siya. Ewan ko kung anong pasabog yan. Ni VP Sara Duterte. Ayon sa prosekusyon, mala fireworks ang pasabog nila sa susunod na linggo. Ayon sa prosekusyon, si Matibag ang kukumpleto sa naratibo ng naunang 2 testigo. Naratibo may pasabog daw. Fireworks. Sinabi na rin nila na yan mga nakaraang 2 linggo. Pero ang sumabog yung mga tae sa mukha nila. Ang sumabog yung panis na laway ni Luis Tro. Ngayon pasabog na naman daw. At siya daw ang kukumpleto ng naratibo. Naratibo, hindi ebidensya. Naratibo. So dito, propaganda lang ang plano talaga nila. Naratibo lang ang gusto nilang buuin para sirain si Inday Sara sa mata ng mga Pilipino. Yan yun. Yan yung hindi tama. Na naglalaro tayo sa naratibo, hindi tayo naglalaro sa facts.
na bini-brainwash lang natin, pinopropaganda natin para tayo mga komunista, bini-brainwash natin yung mga tao to believe na si Inday Sara maruming politiko. Well, in fact, hindi siya ang nagnakaw sa kaban ng bayan sa flood control project. Ang nagnakaw, Congress, at saka yung Department of Budget and Management, itong DPWH at saka yung Malacanang. Yun ang dapat na naratibo na nilalagay natin sa utak ng tao, hindi yung naratibo na si Inday Sara ay not fit to hold this country, not fit to govern this country, or not fit to become vice president and president in 2028. Si Bongbong nga, kapatid na nagsabi, adik eh. Ate na mismo niya nagsabi na adik yan eh. Doon sa Amerika, yung namatay na Yuchenko ba yun? Yung namatay nga sa Amerika, overdose ng drugs, kasama nung asawa niya sa Amerika yun eh. Tapos sasabihin natin si Inday Sara, hindi fit? Paano pa kaya itong mga nasa Malacanang? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Pag nag-content ganito, hindi yung sisiraan mo lang basta-basta. Nagpalaglag sa ganito, hindi pwedeng ganun na mag-content. Kailangan pag nag-content kami, basihan ka. At yung basihan mo, kailangan kumalat na yun sa buong sanlibutan. Walang hiya kayo. Diba, sila na mismo nagsabi, magpapatibay ng naratibo. Naratibo ang pinagtitibay nila, hindi yung kaso. Naratibo. Putang ina ninyo, mga gago kayo. Sina NBI Senior Agent John Mark Carilong at Regional Director Jeremy Lotok. Sa pagtatanong ng depensa kay Lotok noong mga nakaraang araw, ilang ulit niyang sinabi na ang NBI Director lamang ang makakasagot sa ilang tanong. NBI Director ang makakasagot sa ilang tanong, pero nagkaroon na ng dalawa pang NBI Director bago si Matibag. Ano masasagot ni Matibag dyan? Assumption na lang niya dun sa mga reports. Yun, assumption. Hindi siya mismo, wala siyang personal experience or personal knowledge because hindi naman siyang director noong mga panahon na yun. Kung meron dapat magpaliwanag dito si Santiago, hindi si Matibag. Lokohin nyo pa kami. Hindi nyo kami maluloko kasi in the age of the social media, may mga banateros na na kayang nang matalinong diskurso na ganito. Hindi na kayo makakalusot. Partikular sa umunay mga banta ni VP Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza at dating House Speaker Martin Romualdez. Pakinggan po natin ang pahayag ni Private Prosecutor Lorna Capunan at ni House Prosecutor Paulo Ortega. Ito lang masasabi ko, mabigat. Mabigat na yung pisngi mo, ma'am. Mabigat na. Sa sobrang bigat ng speech mo noong nakaraan, umpisa pa lang, fake news na. Sa sobrang sinungaling mo, matanda ka na, matulog ka na. Pahinga mo na lang yan. Magano ka na, tanim ka na lang ng mga orchids, waling-waling, ganyan. Kaya magano ka, tanim ka ng kamote, tapos ipukpok mo sa ulo mo. Pagka ganyang matanda na, tigil nyo na yan. Huwag na yung masyado pag menopause na yun, pati utak, baog na. Wala na. Malakas daw, mabigat daw. Tayo na sinabihan mo nga si Lacson, mahilig sa ibon. Tapos nung sinabi ni Lacson, anong sinasabi mo? Ay, hindi, mali pala ako. Tapos ayan, nagsasalita ka na naman ngayon. Baka fake news na naman yan, ha? Complete the whole narrative. They will complete the whole narrative. Naratibo. Siraan lang kasi to. Ang impeachment, siraan lang yan. Kasi hanging question yung anong nangyari. Being the head of the bureau, he has Ganun, being the head of the bureau. the access. Head of the bureau, na ngayon lang siya head of the bureau, hindi nun. Meron siyang access. So, kung ano yung pagkakaintindi niya doon, clouded yung yung judgment niya. Aso man siya ng administrasyon, di gagawin niya yung judgment according doon sa gusto ng administrasyon. Wala siyang impartiality dito. Tigil niyo na yung kagaguhan niyo, Congress. Ang ina niyo, wala na kayong lusot. He has access to all of the records sa lahat ng kumbaga, he has the keys to the castle Keys to the castle. Anong castle? Castle ni Barbie? Dami niyong alam. Ang ina niyo. Puro kayo katarantado, mga hayop kayo. Ayan. Masarap, di ba? Sarap na kwentuhan natin, mahaba-haba yan. Sigurado ako marami na naman kayong oras na mauubos sa inyong mga trabaho sa papakinig nito. Sana napasaya ko kayo. Kung masaya kayo, i-share ninyo ito, i-like ninyo. Mag-subscribe kayo, ha? At magpakulay naman kayo. Chokoripot nyo, Magugunaw na mundo. Ayaw nyo pang bawasan yung mga kayamanan nyo. Mga boyfriend nyo lang naman. Mga babae naman dito yan sa Pilipinas. Yan yung inuubos yung mga pera nyo. Mabuti pa. Ilagay nyo na lang sa channel na to. Nagkaroon pa ng kapakinabangan yan. Maraming salamat. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot.
totohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipili